mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7141-7160. Kabanata 7141. James gestured, na tinawag ang isang projection bago ang pinagsama-samang grupo. Ang mga mandirigma ng Marauder ay lumitaw, na nadrape sa madilim na mapula-pula na sandata, bawat isa ay maingat na nakaayos sa isang porma sayon. Ang mga banner ay tumataas ng mataas, na inihayag ang kanilang presensya sa isang tahimik na pagpapahayag. Ang kanilang aura ay lumitaw ang kakilakilabot na katapangan ng militar, na nagpapalabas ng anino sa lahat na nakakita sa kanila. Si Dorvus at ang mga Diyos ng apat na panahon ay tumayo sa unahan ng nagpapataw na hukbo, ang kanilang presensya na nag-uutos ng paggalang. Nasaksihan ang paningin na ito, pinukpok ni Mantian ang kanyang kilay at tinanong, iyon ang hukbo ng Xanthocus. Tiniklap ni James ang kanyang kamay sa likuran at sumagot, hindi. Sagot nila sa aking utos ngayon. Sa kanyang deklarasyon, isang kolektibong gasp ang lumusot sa banal na pagpupulong. Tiningnan ni Taichu si James sa kawalan ng paniniwala at tinanong, nag-isumite ka ba kay Xanthocus? Tinitigan siya ni James at tinanong, isumite. Ano sa palagay mo, si MS Taichu? Kinutya ni Marius ang tanong ni Taichu, walang katotohanan. Si Xanthocus ay hindi rin akma na maging underling ng aking Panginoon. Paano siya nagsumite sa kanya? Tanong ni Taichu, nakakagulat, kung gayon, nagtatrabaho ka ba sa kanya? Si Xanthocus ay isang kilalang-kilala na tuso. Nakipag-ugnay si James, sapat. Mga espiritual na banal. Kasalukuyan. Ang mga espiritual na banal ay tumugon ng magkakaisa, ang kanilang mga kamay ay humawak sa paggalang. Inutusan ni James, mapakilos ang mga puwersa ng Wormscale Source at magtipon ng 7 legion. Ang bawat isa sa iyo ay magiging komandante ng isang legion. Magtipon lamang ng mga powerhouse na nasa espiritual na sambong at sa itaas. Ang anumang bagay sa ibaba ay hindi dapat isaalang-alang. Ang mga espiritual na banal ay nagpalitan ng nag-aalangan na sulyap, nakikipagbuno sa kanilang mga alalahanin. Malakas na sinabi ni James, ang mga patakaran ng nakaraan ay hindi nagbubuklod sa akin. Hindi ako Xanthocus o Goyo. Pinapayagan kang ipahayag ang iyong mga alalahanin at pagtutol. Inaanyayahan ko ang debate at hindi pagkakasundo. Hindi ko parusahan ang sinuman kahit na nagre-resulta ito sa mabangis na mga argumento o pakikipaglaban. Ang mga espiritual na banal ay yumoko bilang tugon. Humakbang si Seraphine at sinabing, dahil pinayagan mo ito, bibigyan kita ng aking matapat na opinyon. Tumugon si James, magpatuloy. Sinabi ni Seraphine, ang ranggo ng espiritual na sambong ay katumbas ng ranggo ng Soma Declan. Natatakot ako na maaaring napakataas ng isang kinakailangan. Ang Mountain Saint, Kronos, ay nag-chime sa, ye. Ang pagpili ng mga tropa batay sa crit area na ito ay makabuluhang babaan ang ating lakas tao. Ang Water Saint, si Marlowe, ay idinagdag, ang mga nasa espiritual na pinakamataas na ranggo ay malaki. Dapat silang lumaban sa 5 landas ng mga hukbo ng emperador. Ang natitirang mga espiritual na banal ay nagpahayag ng kanilang kasunduan. Matapos marinig ang lahat, nagtanong si James, iyon lang. Tumango ang mga espiritual na banal bilang tugon. Huminga ng malalim si James at sinabing, sa katotohanan, pagkatapos na muling ipanganak, kahit na ang iyong ranggo ng paglilinang ay hindi nagbago, ang iyong katapangan ng labanan ay hindi bababa sa isang ranggo na mas malakas. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa grupo. Ipinaliwanag ni James, pinili ko ang ranggo ng espiritual na sambong sapagkat ang mga pangkat na ito ay halos hindi magkatugma sa mga panlabas na lupain. Kahit na kulang tayo sa mga bilang, ang lakas ng labanan ay mas mahalaga kapag nahaharap sa 49 na puwersa ng langit. Ang 70 hanggang 80,000 tropa ay manguna sa aming pag-atake laban sa lupain ni Goyo. Ang mga espiritual na banal ay nagpalitan ng pagdududa na sulyap,
Hindi maintindihan kung bakit makakasama ni James si Xanthocles, alam na hindi siya maaasahan. Nagtataka sila kung bakit papayagan niya si Xanthocles na gamitin siya upang labanan laban kay Goyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7142. James ay biglang gumanap, kung wala ng mga pagtutol, mangyaring magpatuloy. Ang mga espiritual na banal ay nagpalitan ng sulyap, pagkatapos ay nagkalat. Si Taicho, na nanatiling nakalaan, sa wakas ay ipinahayag ang tanong sa isipan ng lahat. Sa muling pagsilang ng mapagkukunan ng worm scale, ang iyong mga puwersa ay napabuti ng malaki. Hindi ba mas kapakipakinabang para sa iyo na manatiling neutral at payagan silang lumaban bago magpasya kung aling panig ang sumusuporta? Ngunit nakipagtulungan ka na sa Xanthocles laban kay Goyo at gagamitin ang mga puwersa ng worm scale na mapagkukunan upang maubos ang mga ito. Pagkatapos, hinimok ni James, nagpout si Taichu, wala kang tatapusin kundi isang pawn sa laro ng ibang tao. Panoorin ang iyong bibig. Ni-intervene si Marius at kinaladkad si Taichu. Ngumiti siya at sinabing, si Master ay may mga kadahilanan. Nagdududa ako na may maaaring lumampas sa kanya sa mga tuntunin ng karunungan at diskarte. Ikaw sycophant, lahat ng iyong ginagawa ay mag-flatter ng aming Panginoon at hindi nagbibigay ng malaking tulong. Nagprotesta si Marius, sinasabi ko lang. Nagambala si James, sapat na. Dapat mong matugunan si Dorvus bilang kinatawan ng mapagkukunan ng worm scale. Makipag-usap ng matatag, magtakda ng mataas na kondisyon, ngunit sa huli, tiyakin na nakikipagtulungan sila sa 7 legion ng worm scale source. Nang hindi hinihintay na sagutin ni Marius, lumingon si James kay Taichu. Ang Daonas realm na kinokontrol mo ay mapupuksa din sa digmaan. Hindi ka na maaaring manatili dito at dapat na bumalik upang mga siwa. Pinalawak ni Taichu ang kanyang mga mata at tinanong, mag-ingat. Matandang kakilala ko, sino ang gusto mong labanan ko? Sumagot si James, sino mang nakikipaglaban sa iyo. Tumahimik si Taichu, nag-iisip sa kanyang mga salita. Matapos ang pagsasakatuparan, sinulyapan niya si Marius, pagkatapos ay nawala. Nagngangalit si Marius, ang babaeng walang puso. Umalis siya ng walang salita. Tumutok lamang sa iyong gawain. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Umiling-iling si Marius at nawala. Sina James at Emperor Drovko ay naiwan, at isang awkward na katahimikan ang napuno ng hangin. Nang makita ang mukha ni Layla, nahihirapan itong harapin ni James. Ikaw. Matapos ang isang mahabang pagpos, bigla silang nagsalita ng sabay-sabay, at sumunod ang isa pang katahimikan. Kinagat ni Emperor Drovko ang kanyang mga labi, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, ikaw muna. Panipi. Huminga ng malalim si James at tinanong, si Layla ba ang iyong Soremsie? Kinakabahan si Emperor Drovko, hindi ko ibig sabihin na linlangan ka. Ang aking Soremsie ay hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan nito. Bumalik din ito sa aking orihinal na katawan pagkatapos ng kamatayan. Tumanggo si James at tinanong, ito ba ay para sa lahat ng Soremsies? Sumagot si Emperor Drovko, oo. Sila ay mga primordial na espirito na bumaba sa ibang kaharian. Sumimangot si James at tinanong, bakit ang Emperor Jabari ng Xanthocles Soremsies, na sina Jabari at Franciscus ay naiiba sa kanya? Sila ay matuwid at mabait, ngunit siya ay masama at tuso. Ito ay magkakasalungat sa kanyang tunay na pagkatao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7143. Drovko ay humugat ng mahabang paghinga at sinabi, lahat ay may parehong mabuti at masasamang tendensya, at ang linya sa pagitan ng mabuti at masama ay madalas na payat. Halimbawa, kunin ang Xanthocles bago umakyat bilang isa sa 5 mga emperador ng landas, hindi siya likas na nakakahamak. Bilang isa sa mga pinakaunang nilalang upang makapasok sa Zymergy, kinakatawan niya ang halimbawa ng kabutihan, na nagsisikap para sa self-improvement at maabot ang zenith ng paglilinang. Si James ay nagudyok at nagbulong, napakabuti at masama ay mahalagang contextual at batay sa mga pangyayari, kapaligiran, kapangyarihan, katayuan, at pagkakakilanlan. Tumingin si Drovko kay James at tumanggo bilang tugon. Tinanong ni James, sinasabi mo bang maaaring sundin ko ang mga yapak ni Xanthocles? Mga mahal sa buhay ko. Panipi.
Ibinaba ni Dravko ang kanyang tingin at kinagat ang kanyang mga labi, na walang tugon. Bumantong hininga si James at sinabing, dapat kong aminin, ginagawa ko ang mga mapanlinlang na taktika sa mga pakikibaka ng kuryente. Gayunpaman, laban lamang ito sa mga kalaban. Kung may pagpipilian ako, hindi ko kailanman mapapahamak o mapagsamantalahan ang iba pang mga nabubuhay na nilalang. Hindi ko mawawala ang aking sarili sa kaakit-akit na kapangyarihan. Tiningnan ni James si Dravko at mahigpit na sinabi, hindi mo na kailangang matakot na ako ay magiging katulad niya. Sumang-ayon si Dravko, nagtitiwala ako sa iyo. Kung hindi, hindi mo mahawakan ang iyong sariling Taoism. Gayunpaman, hindi mo pa sinimulan ang iyong tunay na layunin sa pakikilahok sa paglaban sa 49 na kontrol ng langit. Tumawa si James, walang alinlangan na ikaw talaga si Layla. Ikaw ay walang kabuluhan ngunit napakamapagmasid at matalino. Si Dravko ay nawala sa mga salita. Mahinahon na sinabi ni James, dapat ka ring mag-alinlangan sa aking mga aksyon. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan kung hindi ako makakasama, ang 49 na sitwasyon ng langit ay hindi kailanman mapapabuti. Si Goyo at Xanthopos ay napakaskimang ng mga individual. Kung wala akong kasangkot, hindi sila magkakaroon ng paghaharap dahil ako ang magiging nag-iisang nagwagi. Panipi. Tiningnan siya ni Dravko sa pagkabigla. Hindi ka ba lagi na hindi interesado sa pagiging napili at kunin bilang kataas-taasang landas? Kung gayon, bakit lumaban upang maging pinuno ng 49 na langit? Mahinahon na sinabi ni James, hindi ka na ang nakatatanda ng sekta ng Timaeus o commander ng imperyo ng Jaimora. Sa ngayon, ikaw ang mas malaking emperador ng landas. Tiyak na hindi ka iyon walang muwang, di ba? Panipi. Inihiwalay ni Dravko ang kanyang labi ngunit hindi mahanap ang anumang mga salita upang patunayan siya. Sinabi ni James, ang iba ay maaaring hindi nakarinig ng pagdurusa sa Lear, ngunit bilang isa sa mga emperador ng landas, tiyak na alam mo ito, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Dravko. Narito ka ba upang malutas ang pagdurusa sa Lear? Nagkibit balikat si James at sumagot, ano pa? Nasecure ko na ang mas malaking patunay ng realms, nakuha ang Yeria, at nahati ang mundo ng Tai Chi at mahusay na lupang pangkasaysayan na malayo sa Zymergy. Ang aking pamilya ay muling pinagsama, at sa wakas ay mabubuhay ako. Bakit ko patatanggalin ang isang magandang buhay at makisali sa mga gawain ni Zymergy? Tinanong ni Dravko, maaari mo bang maiwasan ang pagbabalik ng Soremsia ng Wait Arapath? Maaari mo bang ihinto ang pagdurusa sa Lear? Panipi. Nagkibit balikat si James at sumagot. Hindi ko alam. Gayunpaman, kung bumalik ang landas ng Wait Ara at nangyayari ang pagdurusa ng Lear, ang aking asawa at ang aking pangalawang katawan ay mamamatay. Ako rin ay nasa malaking problema. Ang pinakamasama ay ang mas malaking realidad ay magiging kaguluhan. Huminga ng malalim si Dravko. Si James ay tame time, sa pagitan ni Goyo, Xanthopos at ako ang walang oras upang pumili. Kailangan kong makisali sa kanilang labanan. Sa pamamagitan lamang ng pag-agaw sa Wuya Palace at makuha ang bid ng pagtatalaga ng landas ay magiging pangalawang kataas-taasang landas ako. Ito ang tanging paraan na maaari kong labanan ang Soremsia ng Wait Arapath. Panipi. Tumingin si Dravko kay James ng ilang sandali, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Sa huli, wala talaga siyang pagpipilian. Para sa Goyo at Xanthopos, ang kanilang salungatan ay nanatiling isang pakikibaka ng kuryente, habang sina James at Zymergy ay nakikibahagi sa kanilang labanan sa Taoism. Kahit na sina Goyo at Xanthopos ay nakipaglaban ng husto hanggang sa huli, ang pinakamasamang kinalabasan ay ang pagbabalik sa ilalim ng utos ng Wait Arapath. Gayunpaman, si James, na napili, ay hindi kahit na magkaroon ng pagkakataon na magsumite sa kanya. Iyon ang pangunahing dahilan na kinailangan ni James na makontrol ang Wormscale Source at pagsamahin sila sa Xanthopos Marauder Army bago ilunsad ang isang pag-atake sa lupain ni Goyo. Sa sandaling ang Goyodaonus realm ay inaatake ng mga puwersa ni James, sina Goyo at Xanthopos ay makikisali rin sa isang mapagpasyang labanan na nakasentro sa salungatan. Biglang binuksan ni Dravko ang kanyang kapansin-pansin na mga mata matapos itong lumitaw sa kanya. Pinangunahan mo ang mga puwersa ng Wormscale Source na salakayin ang lupain ni Goyo.
Babalik ako sa aking lupain ng Daunas at mapakilos ang mga tropa upang magsikap mula sa likuran. Inikat ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Bilang isa sa 5 mga emperador ng landas, hindi mo pa maihayag ang iyong tindig. Nakapagtataka si Dravko, bakit hindi? Bumantong hininga si James at ipinaliwanag, mayroon kang isang mas mahalagang gawain. Kailangan kong maabot mo sina Emperor Cosimian at Emperor Stavros, na bawat isa ay mayroon ding isang Daunas na kaharian. Ang tatlo sa iyo ay dapat magtatag ng isang bagong alyansa. Tiningnan ni Dravko si James at sinabing, maaari kong kumbansihin si Emperor Cosimian, ngunit si Emperor Stavros. Hindi siya makinig sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Soremsia ay ang iyong arch-enemy. Tumugon si James, alam ko na ito ay Xavion. Gayunpaman, tiyak na kung bakit mas maaasahan siya ngayon. Tiningnan siya ni Dravko. Bakit ganun? Dahil siya ay matalino, sabi ni James, pagkatapos ay tumalikod. Tumayo roon si Dravko, natigilan ang kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7144. Ang Celestial Realm ay binubuo ng 100,000 universes at matatagpuan sa intersection ng Wormscale Source at ang Goyo Daunas Realm. Nagsilbi ito bilang daanan na nagkokonekta sa dalawang larangan. Saan man, walang hanggan na itim na butas na tuldok ang tanawin, na nag-uudyok ng isang malaking panganib kahit na sa mga kakilakilabot na individual sa Deklan Maaya. Ang sinumang nag-venture ay agad na kukunin, at ang lugar ay pinangalan ng isang ipinagbabawal na lugar. Dahil dito, ang Celestial Realm ay naging isang mahalagang lokasyon na nangangailangan ng Goyo Daunas Realm at Wormscale Source upang mag-deploy ng mga piling sundalo na bantayan. Sa gilid na konektado sa mapagkukunan ng Wormscale, ang mga watawat ay sumiksik sa gitna ng mahigpit na mga pormasyong militar at isang maraming mga powerhouse, na nagpapalabas ng labis na aura ng menace. Ito ay walang iba kundi ang hukbo ng Marauder, at ang mga bagong nabuo na Legion ni Wormscale ay magkasama. Ang mga tropa ng mapagkukunan ng Wormscale ay nakaposisyon sa kaliwa habang ang hukbo ng Marauder ay kumuha ng kanang flank. Samantala, si James at ang mga espiritual na banal ay tumayo sa gitna. Ang kanilang nagkakaisang layunin ay ang paglabag sa Celestial Realm at ilunsad ang isang pag-atake sa Goyo Daunas Realm. Tumayo si Dorvus sa harap ng hukbo ng Marauder, ang kanyang titig ay maayos na naayos sa malawak na ilaw na masa sa unahan nila. Ang mga Diyos ng 4 na panahon ay nagpalitan ng sulyap bago sa wakas ay sinira ng tagsibol ang katahimikan. Matagal na kaming natipon ngayon. Bakit ang pagkaantala? Idinagdag din ng tag-araw, naghihintay si Emperor Kadir para sa aming signal. Habang may oras silang mag-aaksaya, hindi lamang tayo makapaghintay. Ang taglagas ay sumigaw, hayaan ang welga. Kung wala si James at ang Wormscale Source, magagawa pa nating sakupin ang Celestial Realm. Panipi. Sumang-ayon si Winter, tama siya. Pangungunahan ko ang pag-atake. Nang marinig ang kanilang mungkahi, huminga ng malalim si Dorvus at pinag-isipan ang kanilang susunod na paglipat. Bakit ang pagmamadali? Inutusan kami ni Emperor Kadir na sundin ang utos ni James. Si James ay isang taong walang awa. Hindi natin siya mabibigyan ng pagkilos sa amin. Kung hindi, mabibigo natin ang ating mga gawain at mapanganib ang ating sarili. Ang mga Diyos ng 4 na panahon ay sumingit sa kanyang mga salita. Ang taglagas ay sumulyap kay James sa malayo at sinabi na hindi ka nais-nais, ano ang napakahusay tungkol sa mababang nilalang na iyon. Tumawid si Winter at sumang-ayon, mayroon kaming hukbo ng Marauder. Maaari naming alisin ang mga tropa ng Wormscale Source, pagkatapos ay salakayin ang lupain ng Celestial. Mga fool, nasnap ni Dorvus sa kanila. Tumalikod siya at sinaway ang mga ito, hindi mo ba nakikita para sa iyong sarili? Ang mga Diyos ng 4 na panahon ay tumahimik. Ang kanilang mga pormasayon ay isinaayos, at ang bawat isa sa kanila ay lubos na malakas. Ang mapagkukunan ng Rimscale ay nagbago. Panipi. Lihim na sinulyapan ni Dorvus si James at ang mga tropa sa malayo. Sumandal siya sa 4 na kababaihan at sinabi, kahit na mayroon lamang silang 80,000 tropa, ang bawat isa ay may lakas na higit na mataas sa ating mga mandirigma. Sa katunayan, maaaring mas mahina sila kaysa sa amin. Kung hinahamon natin sila, maaaring tayo ang mapupuksa.
Ang aura na ipinapakita nila ay isang babala para sa amin na huwag kumilos ng mabilis. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mga Diyos ng apat na panahon ay tumingin sa hukbo ng mapagkukunan ng Wormscale. Pinag-isipan nila ang kanyang mga salita, at ang kanilang mga mukha ay unti-unting lumubog. Napagtanto nila kung gaano sila kamalian. Sa una, naisip nila na si Marius ang magiging banta lamang. Ngayon na alam nila ang kolektibong lakas ng Rimscale Source, napagtanto nila kung gaano sila panganib. Dorvus, sigaw ni James mula sa malayo. Nagulat, agad na lumapit sa kanya si Dorvus. Tinitigan ni James ang misa ng ilaw sa harap niya at ipinahayag, ang Celestial Realm ay natatakpan sa hamog na ulap at maraming mga porma sayon. Kung papasok tayo, magdurusa tayo ng mabibigat na pagkalugi. Panipi. Tumanggo si Dorvus at tinanong, ano ang iyong plano, ang iyong kamahalan? Tiningnan siya ni James na may kakaibang ngiti at tinanong, kabilang sa amin dito, Marius, ikaw at ako ang pinakamalakas. Sino sa palagay mo ang dapat manguna? Ang puso ni Dorvus ay lumaktaw ng isang matalo, at ang kanyang mukha ay namutla. Hinihiling mo ba akong mamuno sa mga tropa doon? Tumugon si James, hindi, nais kong suriin mo ito ng mag-isa. Tiningnan ni Dorvus si James sa pagkabigla at sinabi, ito, nakatanggap kami ng impormasyon na sa kabilang dulo ng lupain ng Celestial, hindi bababa sa 3 mga espiritual na santo at 7 landas ng mga hari na nagbabantay sa pasukan. Sa isang malapit na digmaan, tiyak na nauunawaan ni Lord Goyo ang kahalagahan ng talatang ito. Hindi niya iiwan ang isang mahalagang lugar na hindi nababagabag. Malamang magpadala siya ng isang emperador ng landas o bantayan ang lugar mismo. Nagdilim ang mukha ni James habang tinanong niya, natatakot ka ba sa kamatayan, o sinuwi mo ba ang aking mga order? Sabik na sumagot si Dorvus, hindi, syempre hindi. Nasaksihan ko ang iyong lakas, ang iyong kamahalan. Ito ay isang kritikal na labanan na matukoy ang kinalabasan ng aming engranding pamamaraan. Natatakot lang ako na ang aking lakas lamang ay maaaring hindi sapat at maaaring mapanganib ang lahat. Sapat na sa iyong kalokohan. Sumingit si James, pagkatapos ay lumingon kay Marius, na nagsasabing, bakit pinapalibutan ni Xanthocos ang kanyang sarili sa mga ganitong mahina? Ito ay matapat na natatawa. Galit na galit si Dorvus ngunit hindi naglakas loob na ipakita ito at maaari lamang ngumiti ng awkwardly sa panunuya ni James. Malubhang sinabi ni Marius, ito ay isang pangunahing magtanong. Dapat kong manguna. Pagkatapos ng lahat, ako ang. Nakagambala si James, kalimutan mo. Mayroon akong isang plano ni alinman sa iyo ay angkop na gawin. Natigilan sina Marius at Dorvus. Tiningnan ni James ang masa ng ilaw at sinabing, mahina ka. Ako lamang ang maaaring masira ang sitwasyon. Kapag nagtagumpay ako sa pagsira sa porma sayon, kailangan kong mamuno sa mga tropa at patayin ang mga kaaway ng walang pag-aatubili. Si James ay nagbago sa isang lilang gintong mga ilaw ng taybak nang hindi binigyan sila ng pagkakataon na tumugon at sisingilan ng diretso patungo sa masa ng ilaw. Hinati ni Marius ang kanyang labi upang magsalita, ngunit huli na. Si Dorvus ay naglaho ng isang walang magawa na buntong hininga, pagkatapos ay lumingon upang ibunyag ang isang nakangiting-ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7145. James ay agad na lumitaw sa isang hindi pamilyar na mundo. Ang paligid ay makulay at misteryoso, na may maraming mahalagang enerhiya sa hangin. Sa kabila ng kasiya siyang kapaligiran, walang mga bakas ng buhay ang nakikita. Nararamdaman ko ang mahahalagang enerhiya na maaaring maging kapaki-pakinabang sa akin, Master. Bigla, narinig ni James ang tinig ni Hemera. Sabik na sumigaw si Fennec, gusto kong lumabas din, Master. Inscan ni James ang lugar at pagkatapos ay pinakawalan ang mga ito matapos kumpirmahin na sila ay ligtas. Agad na kumalat sina Hemera at Fennec na parang nahanap nila ang mga kayamanan. Sa susunod na sandali, sinunog si Hemera ng nakasisilaw na apoy habang hinihigop niya ang mga nakapalibot na kapangyarihan. Si Fennec ay kumislap din ng isang asol na ilaw habang nilamon niya ang malakas na hangin. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng mahiwagang mundo. Sino ang nangahas na lumabag sa aking teritoryo? Isang bigla ang pag-ungol ang tumalsik, at isang malaking palad ang bumaba mula sa kalangitan.
Itinaas ni James ang kanyang kamay at naglabas ng isang ilaw ng taybak upang kontrahin ang pag-atake. Boom! Pinipigilan ng ilaw ng taybak ni James ang mga pagsulong ng higanteng palad, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang malakas na tinig ay muling lumusot. Malakas ka. Duda ako na ikaw ay mula sa Wormscale Source o ang Goyo Daones Realm, di ba? Inilagay ni James ang kanyang kamay sa likuran, ngumiti, at tumalon sa langit. Sa sandaling siya ay nag-level sa lightsaber, ang dalawa ay humarap sa palad at sinira ito agad. Ang isa pang malakas na pagsabog ay naganap, at ang mahiwagang mundo ay nanginginig ng marahas. Hindi mabilang na nakakakilabot na mga bitek ang lumitaw sa loob ng nakapalibot na walang bisa. Mapangahas. Bigla. Ang hindi mabilang na mga ilaw ng taybak ay mabilis na lumubog kay James, na nagiging sanhi ng matalim na tunog ng paghagupit. Nang makalapit sila kay James, isang transparent na hadlang ang naharang at hinihigop sila. Si James at ang ilaw ng taybak ay umiikot, at lumitaw ang ilang mga figure ng Phantom. Pagkatapos, lumubog sila sa kalangitan. Narinig niya ang tunog ng pagsusuka ng dugo ng magkakaisa. Habang sumulyap siya, nakita niya ang 8 mga numero na mukhang katulad niya, lahat ay malubhang nasugatan. Hindi sila mukhang mga clone o primordial spirit. Sa halip, mukhang 8 individual na mga nilalang. Sa sandaling nasugatan sila, nagbago sila sa napakalaking monsters na may mga pagpapakita na katulad ng mga phoenix, cranes, eagles, at sparrows. Bulalas ni James, wow! Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay 8 ang mga tagapag-alaga ng kalangitan. Sigaw ng isang phoenix, kami ang mga progenitor ng lahat ng mga ibon. Sino ka? Bakit mo sinuwi ang lupang kalangitan? Tumanggaw si James at sinabing, naaalala ito sa akin ng isang matandang kaibigan. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang matandang kaibigan, dapat mamatay ang mga nagkasala. Ang Phoenix ay kumakalat ng malawak na mga pakpak nito, na pinakawalan ang mga makukulay na ilaw at apoy kay James. Medyo nakaka-impulsive ka. Ilalabas mo na kita, pagkatapos. Nakaharap sa napakalawak na mahiwagang kapangyarihan, matapang na sumulong si James. Inunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, at isang transparent na hindi nagpapakilalang gas ang lumipad sa kanyang kamay. Ang Phoenix ay naalis ng kakilakilabot na puwersa. Bago ito maunawaan ang sitwasyon, kinaladkad ito sa harap ni James. Ang isang ilaw ng taybak ay sumabog at agad na nahati ang Phoenix sa kalahati. Kaagad pagkatapos, nakolekta ni James ang panloob na core na lumitaw. Ang iba pang Phoenix ay sumigaw, pinatay niya ang aming kapatid. Kunin mo siya. Sinalakay ng 4 na tagapag-alaga si James sa bilis ng kidlat. Tumawa si James at sinabing, perpektong pagkakataon upang mabuhay ang isang matandang kaibigan. Habang nagsasalita, ang James Swordlight ay nagdoble at kumalat sa paligid. Boom! Ang isa pang pagsabog ng mga pagsabog ay biglang sumigaw, at ang natitirang mga hayop ay napapalibutan ng mga tibak. Ang kanilang mga hysterical scream ay napuno ng hangin. Makalipas ang ilang sandali, ang mga tibak ay pinagsama sa isa, at 7 panloob na mga cores ang lumulutang sa paligid ni James. Tinatawag ni James ang isang nakasisilaw na espiritual na perlas. Hindi ko inaasahan na makatagpo ito, G. Befriend. Dahil sila ay mga progenitor, maaari mo na ngayong maganap ngayon. Ang 7 panloob na mga cores ay nagpaligid sa espiritual na bid at unti-unting lumabo. Hindi tugon. Sumimangot si James. Pagkatapos, kinuha niya ang unang panloob na core na inalis niya at pinagsama. Habang ang mga panloob na cores ay pumasok sa espiritual na perlas, ang isang napakalaking ibon na may nakasisilaw na ilaw ay nagsimulang mabuo. Balot sa hindi nagpapakilalang gas, ang form ng ibon ay lalong naging natatangi hanggang sa lumitaw ito bilang isang kolon na gintong ROC na may mga pakpak na outspread. Pinakawalan nito ang isang malakas na pag-iyak at paikot sa kalangitan ng 3 beses. Pagkatapos, isang maliwanag na ilaw ang sumabog mula sa katawan nito, na nagbabago sa isang binata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7146. Pagkatapos ng pagbabago sa kanyang anyo ng tao, inunat ni Befriend ang kanyang mga bisig at sinuri ang kanyang sarili na nasa sabik. Kaagad pagkatapos, lumuhad siya sa walang bisa sa harap ni James na may tinak. Salamat sa muling pagkabuhay sa akin, James.
Tinulungan siya ni James ng isang ngiti at sinabing, Befriend, ito ang iyong sariling pagkakataon at kapalaran. Tumutulong lang ako sa iyo, ngunit ngayon, ikaw ang lumilipad na hayop na progenitor. Tumayo si Befriend, at sa isang alon ng kanyang kamay, 8 nagniningning na mga espiritual na perlas ay nagsimulang paikutin sa paligid niya. Ang Phoenix ng Langit, ang Phoenix ng Earth, the Crane of Spirits, the Magpie of Shadows, the Yin-Yang Twin Minokawas, ang Male-Female Twin Eagles. Natuwa si Befriend kay James. Ang mga lumilipad na hayop na ito ay nagpataas sa akin mula sa Golden Phoenix hanggang sa ranggo ng isang gintong ROC. Nangangahulugan iyon dahil sa iyo, maaari kong makipagkompetensya sa limot ng Diyos. Naalala ni James na naririnig na may isang limot lamang sa Diyos sa realm. At iyon ang Emperor Tapia, na ang pagkakaroon ay halos naaayon sa landas ng Waitara. Nagulat siya na naabot ni Befriend ang gayong taas matapos mabuhay muli. Nakatitig si James kay Befriend, upang makita lamang siya na ay flip ang kanyang mga kamay, na nagiging sanhi ng mabilis na pagbabago ng buong puwang. Ang hindi mabilang na mga bitek sa walang bisa ay gumuho sa isang instant. Ang malawak na mga rehiyon ng stellar ay sumabog na may isang tunog ng rumbling, na nagiging sanhi ng hindi mabilang na nakapalibot na mga planeta. Pinalawak ni James ang kanyang mga mata sa pagkamangha at tinanong, nangangahulugan ba ito na hindi ka matatalakay ngayon? Kumala si Befriend ang kanyang kamay at chuckled, hindi eksakto. Ngunit hindi ko kailangang matakot na labanan ang isang powerhouse sa Declan Maaya ngayon. Panipi. Bumantong hininga si James. Napakaraming mga powerhouse na pinangarap na maabot ang Declan Mahayana at hinabol ito sa kanilang buong buhay, subalit hindi ito kahanga-hanga. Si Fennec at ang Hemorrhe ay mabilis na lumipad sa panig ni James at sinulyapan ang mabangis sa Befriend. Ikaw ay walang kahihiyan, Befriend. Mag-uli ka lang at nakakuha na ng mga pagkakataon mula sa amin, sabi ni Fennec. Tumulong ako sa paglilinis ng iyong espiritual na perlas. Paano mo mababayaran ang kabaitan ng may kawalang kasiyahan? Umungol si Hemorrhe. Naririnig ang kanilang mga rants, si Befriend ay pansamantalang natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, natanto niya ang kanyang pagkakamali at sumabog sa pagtawa. Ang aking masama, paumanhin. Natuwa ako at hindi ko itinuring kayong dalawa. Paano ako magbubukas ng isang puwang para sa iyo na sumipsap ng enerhiya na kailangan mo? Tulad ng malapit na kumilos si Befriend, pinigilan siya ni James. Pag-uusapan natin ang paglilinang mamaya. Mayroon kaming mas mahalagang mga bagay ngayon. Habang nagsalita siya, nakuha niya ang Fennec at ang Hemorrhe at, sa isang sulyap ng isang mata, sinira ang makulay na ningning at lumitaw sa isang ganap na bagong lugar. Ang ambon ay tumatagal sa paligid nila, at ang mga mahigpit na porma sayon at iba't ibang mga strongholds ay kumikislap ng maliwanag sa unahan. Ano iyon? Sumimangot si Befriend sa pagdududa. Tumugon si James, ang mga hadlang ni Goyo Daunas. Nagdulot kami ng napakalaking kaguluhan. Hindi nila ito pinalampas. Goyo, biglang sumigaw si Befriend, na nakakapit sa kanyang ulo na parang malawak at walang hanggan na impormasyon ang pagbabarena sa kanyang isip. Mula sa katibayan sa unahan, sinamahan ng isang tunog ng tunog, isang mahabang sibat na shimmering na may lilagintong ilaw ay lumipad sa hangin. Tandang padamdam. Sa pamamagitan ng isang tunog ng tunog, ang mahabang sibat na ito ay nahulog sa isang arko, na tinusok sa lupa. Sa epekto, mabilis na nanginginig ang sibat ng sibat. Nagdilim ang mukha ni Befriend. Ito ay isang taong may puot, James. Kalmado ang sagot ni James, kami ang mga nagagalit. Bigla, ang isang mapagmataas na boses ay lumubog sa walang bisa. Wala akong pakialam kung sino ang mga monsters mo. Sino mang nang ahas na maipasa ang sibat na ito ay haharapin ang kapahamakan. Si Befriend ay nanunuya, medyo may tiwala siya. Magkakaroon ba ako, James? Tumango si James at gestured para magpatuloy si Befriend. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7147. Sa blink ng isang mata, binuksan ni Befriend ang kanyang mga kamay at pinalaki sa kalangitan. Ang kanyang mga kamay ay sumulpat sa malalaking gintong pakpak, binugbog laban sa hangin ng may lakas. Isang mabangis na gust ng hangin ang naganap, na nagdadala ng isang barrage ng mga gintong feathered arrow, na napunit sa katibayan na may mabangis na bagyo.
Ang dating matibay na panlaban ay gumuho na parang sinaktan ng isang malakas na puwersa ng kalikasan. Ang groundquake at protection ng mga enchantment ay nasira tulad ng baso, naglalabas ng isang kaskad ng mga banal na artifact sa hangin, isang paningin ng paparating na kalamidad. Dapat mayroon kang isang nais na kamatayan. Mula sa puso ng bagyo, isang figure na sinisingil ng bilis ng kidlat. Kasabay nito, ang pagkalat sa lupa ay umatras ng isang resounding buzz. Boom! 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 Isang paputok na shockwave ang sumabog habang ang sibat ay tinusok sa pamamagitan ng walang bisa. Ang lupa ay napinsala, na bumubuo ng nakangangang mga chasms na nagbabanta na lunukan ang lahat sa kanilang paggising. Ngunit nang walang gaanong sulyap, walang tigil na tinatakan ni James ang mga chasms, malumanay na tinapik ang kanyang paa sa lupa. Ang mahiwagang paligid ay huminahon muli. Napansin ni James ang kaguluhan sa itaas na may isang garapon ng kaguluhan sa kamay. Si Bifren ay nakipag-away sa mahiwagang kalaban sa gitna ng isang malabong na apoy at shimmering armas. Ito ay isang nakakagulat na paningin na makikita. Si James ay kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang nakasisilaw na upuan. Ang pag-upo sa kanyang sarili ay walang tigil, siya ay naging isang manunood lamang, na nasisiyahan ang kanyang alak habang pinagmamasdan ang tunggalian. Si Bifren ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Tumayo siya ng maayos laban sa isang kalaban na may lakas na may katuwaan. Tinanong ni Hemmerle, maaari ba tayong sumali, Master? Nag-chim si Fennec, nais naming labanan din, Master. Bakit na mamagitin? 3 laban sa isa ay hindi kaiyahiya, sumagot si James. Sa halip, tingnan ang katibayan. Si Hemmerle at Fennec ay lumitaw sa kanyang utos, nagmamadali patungo sa hadlang na may pag-asa. Inakala ni James ang kanyang alak at nagkomento, huwag kang magpigil, G. Bifren, immortal ka na ngayon. Dapat kang lumaban ng malaya at walang labis na pag-aalala. Napalakas ng mga salita ni James, iniwan ni Bifren ang pag-iingat. Mabilis niyang napalibutan ang kanyang kalaban na may 8 primordial na espiritu, na naglulunsad ng isang walang tigil na pag-atake. Sa isang blur ng swordplay at elemental na galit, ang larangan ng digmaan ay nagbago sa isang maelstrom ng kaguluhan, na pinaputukan ang mga mandirigma. Thud, thud, thud. Habang nag-ayos ang alikabok at nawala ang mga nakasisilaw na ilaw, ang mahiwagang figure ay naging materyal sa isang matandang lalaki na nakakuha ng itim at puting mga damit. Kumuha siya ng kakaibang tindig habang tinitigan niya si Bifren na may pagpapahayag ng pagkabigla at hindi paniniwala. Sino ka? Paano mo ako binugbog? Panipi. Ito ay isang mahusay na laban. Ako ang progenitor ng mga lumilipad na hayop, si Bifren, ay nasasakop din sa ilalim ng mortal na emperador, inihayag ni Bifren, na inalis ang kanyang butas na pakpak mula sa katawan ng lalaki. Sa pamamagitan ng isang dugo ng dugo, ang lalaki ay hamina, nakatagpo ng tingin ni James na may kawalan ng pag-asa. Pinili mo ba ang mga mortal, si James Caden? Tiningnan ni James ang dugo na may dugo, ganap na hindi sam-asang-ayon, at tinanong ng malamig, tiyak na hindi ka lamang ang nag-atas sa pagbabantay sa katibayan na ito, di ba? Nagubo siya ng isang bibig ng dugo at sinabi, nahahanap ni Lord Goyo ang iyong pagdating. Gayunpaman, tiyak na hindi niya inaasahan ang iyong kamangmangan na talagang salakayin tayo. Panipi. Habang nagsalita siya, ang mga pagsabog ay nagmula sa loob ng katibayan, na gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ang nasugatan na tao ay umikot at sumigaw, hindi ka dapat umalis. Kung hindi, walang babalik. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7148. Habang ang kanyang mga salita ay sumakay, ang ilan pang mga pagsabog ay nagmula sa gumuho na katibayan. Ito ay isang tunog na pantay at nakakatakot na magpapadala ito ng mga spines ng mga tao. Maging si Bifren, na lumalakad sa walang bisa, mabilis na bumalik sa panig ni James na walang pag-iingat. Ano ang tunog na iyon, James? Bago sumagot si James, ang malubhang na sugatan na matandang lalaki ay nagbigkas, iyon ang banal na hukbo. Mas kakilakilabot sila kaysa sa hukbo ng Xanthocos. Kung nilabag nila ang katibayan, ito ay magbaybay ng kalamidad para sa mapagkukunan ng Wormscale. Nagdilim ang ekspresyon ni Bifren nang marinig ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, si James ay nanatiling nakaupo, hindi nababahala.
Habang lumalakas ang kulog na malakas, isang madilim na masa na kahawig ng isang nagngangalit na dagat ay lumitaw sa malayo. Ang banal na hukbo ay nagpakita. Nagmarcha sila sa apat na pormasyong parisukat, humigit kumulang na 10,000 sa bilang. Kahit na ang kanilang mga bilang ay hindi kahanga-hanga, ang kanilang nakamamatay na hangarin ay tunay na pinalamig ang hangin. Matapos hihinto ang isang light year ang layo, isang kaaya-aya at magandang figure ang lumitaw mula sa pormasayon at bumaba sa harap ni James. Siya ay yumuko at binati ng magalang, "Ako ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Lord Goyo, ang Tychos Path King, Zayla Jaspersen. Ito ay isang karangalan na makilala ka, Mortal Emperor." Tumugon si James ng may ngiti. Bigla, malamig na sinabi ni Zayla, "Talagang balak mo bang makasama-kasama ang isang mapang api, James?" Tinanong ni James, "Anong katayuan ang hawak mo bilang isang hari ng landas?" Natigilan si Zayla sa kanyang mga katanungan. Ang matandang lalaki ay nakipag-ugnay, si Lord Goyo ay may 9 na landas ng landas, 7 digmaang banal. Malakas sila, panipi. Hindi sumagot si James, "Nakikita ko." Bumalik siya kay Zayla at tinanong, "Narito ka ba para sa negosasyong pangkapayapaan o digmaan?" Si Zayla ay sumagot ng marahas, "Nakasalalay ito sa iyong desisyon. Isa ka sa 5 napiling pinili ni Lord Goyo. Ang iyong pamagat ay hindi lamang isang karangalan. Kwalipikado ka upang maging susunod na kataas-taasang landas. Sobrang tanga ka ba upang mawala ang isang pagkakataon?" Panipi. Si James ay nag-arko ng isang kilay, lumingon kay Bifren, at tinanong, "Binabantaan niya ako?" Panipi. Tumanggo si Bifren at sumagot, well, oo. Ipinapahiwatig niya na si Lord Goyo ay maaaring magtaas at habarin ka sa iyong pamagat." Tumingin si James kay Zayla at tinanong, "Iyon ba ang ibig mong sabihin?" Panipi. Nag-snap si Zayla, "Oo. Pinapayuhan ko kang huwag kumilos ng walang ingat. Mayroon kaming pinakamataas na inaasahan para sa iyo na maging kataas-taasang landas. Bakit mo mapanganib ang iyong kinabukasan para sa Xanthocos? Bukod dito, wala kang mga hinaing kay Lord Goyo, kaya't bakit hindi kinakailangan? Magpatuloy sa pagpapasya sa Wormscale Source at isama ang iyong 5 espiritu. Kapag natapos na ang lahat, maaari kang umakyat bilang kataas-taasang landas. Hindi ba ganoon kadali?" Panipi. Hinawakan ni James ang kanyang kaguluhan at sinabing, "Iyon ba ang iyong ideya o kung ano ang sinabi sa iyo ni Goyo?" Nawala si Zayla sa mga salita. Tumingin si James kay Bifren at sinabing, hindi siya masagot. Dapat ito ang kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7149. Bifren ay nagpakawala ng isang malambot na hum. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Hindi pangkaraniwan. Kung ang iyong hangarin ay taos puso o hindi, pinahahalagahan ko ang iyong kilos. Papayagan kita na mag-alis ng hindi nasaktan." Ang ekspresyon ni Zayla ay nagdilim sa mga salita ni James. Malamig na sagot niya, "Napakasigla mo, James. Ang iyong katigasan ng ulo ay tila walang alam na mga hangganan." Nagkibit balikat si James at sumigaw, "Tingnan mo iyon. Hindi ito gaanong kinuha para sa iyong tunay na pag-uugali na lumabas. Ang katalinuhan ng mga banal na nilalang ay hindi gaanong naaayon sa amin ng mga mortal." "Gaano ka manggahas?" Umungol si Zayla, nag-brand ng kanyang longsword. Sa likuran niya, ang 10,000 sundalo ng Divine Army, na nakaayos sa 4 na pormasayon, nagmarcha. Pasulong na may kulog na mga hakbang, ang kanilang puot na maaaring mapatla. Kinuha ni Bifren ang kanyang kilay at tinanong, "Babasagin ko ba sila?" Inikat ni James ang kanyang kamay at sumagot, "Hindi. Ito ay isang makatarungang laban sa pagitan ng 2 hukbo. Wala kaming itaas na kamay, ngunit hindi tayo maaaring mawala sa kanilang aura." Panipi. Gamit ang alon ng isang kamay, ang isang lilang gintong beam ay bumaril at agad na kumalat sa buong lugar sa likuran ni James. Ang nasugatan na matandang lalaki at si Zayla ay pinalawak ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Pangalawa mamaya, isang rumbling tunog ay nagmula sa likuran ni James. Ang Wormscale Army ay unti-unting lumitaw, ang kanilang pagkakaroon ng mabisang at nagpapataw. Mabilis na hinawakan ni Zayla ang kanyang kamay at pinigilan ang banal na hukbo mula sa pagsulong pa. Tiningnan niya ang papalapit na hukbo sa kawalan ng paniniwala. Hindi,
Imposible ito, ang mapagkukunan ng Wormscale ay isang grupo lamang ng mga hindi gaanong kahalagahan. Paano nila pinagsama ang isang makapangyarihang hukbo? Ang isang tao na may hawak na tagahanga ng kamay ay biglang lumitaw sa tabi ni Zela. Sinuri niya ang eksena tulad ng isang napapanahong estratehiya at sinabi, ang kanilang hukbo ay binubuo ng mga pangunahing espiritual na pantas. Sila ay napakalakas. Kinutya ni Zela, paano ito posible? Bukod kay Marius, ang Rimscale Source ay walang iba pang mga powerhouse. Ang natitira ay nasa espiritual na soberanong ranggo o sa ibaba. Kaya paano sila makakapagpalagay ng gayong lakas? Umiling-iling ang lalaki ng isang buntong hininga at sinabing, huwag nating alalahanin ang ating sarili. Sa James dito, ang aming mga panlaban ay hindi tatayo. Dapat tayong humiling ng mga pagpapalakas. Panipi. Nag-sneer si Zela at kumaway ang kanyang tailback. Pag-atake, durugan mo sila at paglabag sa Wormscale Source. Habang sumigaw ang kanyang utos, ang banal na hukbo ay sumulong, maliwanag ang kanilang pagkakaisa at pagpapasya. Nang makita ang kanilang mabangis na pagsulong, ngumiti si James. Hayaang magsimula ang labanan. Charge! Itinaas ni Marius ang kanyang banner, at 10,000 tropa ang sumunod sa Seraphine sa battlefield. Lumingon si James kay Marius at tinanong, nasaan si Dorvis? Nagdilim ang ekspresyon ni Marius habang sumagot siya, na si scoundrel ay patuloy na gumagawa ng mga dahilan upang maiwasan ang pagpasok dito matapos makita ang iyong signal. Kailangan nating magmarcha nang wala siya. Si James ay nagsuot ng isang maalalahanin na ekspresyon. Kawili-wili, tila siya ay lumalagong mas matapang sa araw. Naniniwala ba talaga siya na ang paggamit ng iba upang gawin ang kanyang maruming gawain ay hindi nakakaloko? Habang ang mga vanguards ng dalawang hukbo ay nag-clash, ang langit na puno ng mga nakasisilaw na ilaw. Bumalik-balik ang mga mandirigma, ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan na kumikislap sa buong kalangitan. Ang cacophony ng kanilang mga sigaw ay lumusot habang sinaksak nila ang battlefield sa isang siklab ng dugo at takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7150. Ang mabangis na labanan ay naganap, na nagdulot ng mga panginginig na kumalat sa buong lupain ng langit. Ang mga tropa ng Rimscale Army ay binigyan ng kapangyarihan ng anonymous gas ni James at nakipaglaban ng may malaking lakas. Ang banal na hukbo, na kilalang mas malakas kaysa sa hukbo ng Marauder, ay nasa sabik sa mga kalaban nito. Ang panunood ng banal na hukbo ay nahuhulog sa lakas ng kanilang mga kaaway, natigilan si Zela. Hindi niya inisip ang sinasabing mas mababa na mapagkukunan ng Wormscale upang magamit ang gayong nakakatakot na lakas. Ang taong nakatayo sa tabi ni Zela ay pinayuhan, mag-utos sa kanila na umatras. Sa rate na ito, mawawala ang banal na hukbo. Kinutya ni Zela, maaari silang mangarap kung sa palagay nila ay mahuhulog ang banal na hukbo. Itinulak niya ang kanyang tailback, at ang isang bulag na ilaw ay agad na napuspos ang larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga nahulog na sundalo ay nabuhay muli. Naging masigasig pa sila at mas maraming uhaw sa dugo kaysa sa dati, mabilis na lumiko ang pag-agos ng labanan sa isang maikling panahon. Si Marius, natiwala sa pagwagi sa mga sandali ng labanan na ang nakaraan, ay sumimangot. Ang mga ito ay walang awa bilang hukbo ng Marauder, tulad ng mga monsters na walang kaluluwa. Pansin. Itinaas ni Marius ang kanyang watawat upang i-rally ang kanyang mga tropa, ngunit biglang namamagitan si James at sinabi, hawakan. Hayaan silang umangkop at pagtagumpayan ang sitwasyon. Ang tunay na lakas ay hinuhulaan sa harap ng panganib. Nagulat si Marius sa mga salita ni James ngunit sumunod. Samantala, pinatong ni Seraphine ang kanyang kamay at sumigaw, hawak ng matatag. Maaari lamang silang mabuhay ng isang beses. Patayin mo sila at parangalan ang Wormscale Source. Matapos magsalita, itinulak niya ang kanyang palad pasulong at agad na kumatok ng 100 ng nabuhay na mga kalaban. Habang lumipad sila sa malayo, sumabog sila sa mga piraso. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tropa, at agad nilang pinakawalan ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang barrage ng elemental at pag-atake ng tailback ay sumabog sa buong larangan ng digmaan. Ang mga bagong nabuhay na tropa ay unti-unting pinatay, at ang mga pagtaas ng tubig ay muling lumingon.
Galit si Zayla at tinangka na itaas ang kanyang tayback upang magbigay ng isa pang utos. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang tagapayo at sinabing, huwag maging matigas ang ulo. Personal na itinayo ni Lord Goyo ang banal na hukbo kasama ang kanyang pinakamahusay na mga elite. Gayunpaman, ang ating mga kalaban ay may itaas na kamay. Kung patuloy tayong makisali sa labanan, baka mawala tayo sa katibayan. Hindi natin maiwasang ipagkanulo ni Lord Goyo, di ba? Tiningnan ni Zayla si James na may mga gritted na ngipin. Nakakakita siyang mahinahon na nakaupo sa kanyang upuan na may mga tumawid na binti ang nagalit sa kanya. Gayunpaman, naintindihan niya ang grabidad ng sitwasyon. Kung ang buong banal na hukbo ay napatay, ang kanilang mga panlaban ay maduraj. Hindi lamang siya mag-alala tungkol sa pagsagot kay Lord Goyo, ngunit kung maaari niyang gawin itong buhay ay hindi sigurado. Nag-atubiling sumigaw siya, retreat. Ang mga chimes ng isang kampanilya ay lumubog sa buong larangan ng digmaan, na nag-uudyok sa mga tropang banal na hukbo na umatras. Sinusubukang makatakas. Hindi ito magiging madali, umungol si Marius, nagbabago sa isang light beam at lumulubog sa kalangitan. Tulad ni Zayla at ang kanyang tagapayo ay malapit ng mamuno sa kanilang mga tropa, lumitaw si Marius sa harap nila at hinarang ang kanilang landas. Dahil pinili mong lumaban, dapat mong tapusin ito, ipinahayag ni Marius. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga braso ng Phantom na lumapit patungo kay Zayla at ang kanyang mga tropa. Kinuha sa pamamagitan ng sorpresa, si Zayla at ang kanyang tagapayo ay mabilis na nagpakilos ng isang nakasisilaw na lila gintong ilaw upang protektahan ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, pinamamahalaang lamang nito na harangan ang ilang daang mga suntok bago mag-crumble ang sa walang bisa. Di nagtagal, sila ay kumatok ng malubhang pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7151. Habang ang pag-ungol, si Zayla at ang tagapayo ng militar ay nahulog sa paanan ni James. Naglabas sila ng isang bibig ng dugo. Kasabay nito, ang longsword na ginamit ni Zayla upang makontrol ang banal na hukbo ay nahulog sa lupa at hinawakan ni James. Sa pagtingin sa nakasisilaw na longsword sa kanyang kamay, si James ay ngumiti ng masiglang. Feby, sa wakas ay gumawa ka ng mabuti. Nang marinig iyon, si Marius na nasa walang bisa ay sumimangot. Pagkatapos, sumabog siya sa pagtawa. Si Zayla, na nadulas sa lupa, ay nakatitig kay James na may puot. Ikaw ang napili, ngunit iginiit mo ang laban sa landas at paggawa ng kasamaan. Hindi galit si James. Naglaro siya kasama ang longsword sa kanyang kamay at sinabi, ikaw. Patuloy na sabihin na sumalungat ako sa landas. Ang landas na pinaniniwalaan mo ay isang mapang api lamang. Kung susundin mo ito, mag-unlad ka. Kung hindi ka, mapapahamak ka. Panipi. Nang marinig iyon, naging galit na galit si Zayla. Ako ay isang Xanadu Alcide. Ako ay isang makalangit at marangal na pagkatao. Ang isang buhay na pagkatao ay hindi mo ako makontrol. Kahit na ano, hindi mo mababago ang iyong kapalaran. Sumingit si James. Ang mga alagad sa ilalim ni Lord Goyo ay may ganoong kahusayan. Ano ang isang sorpresa? James. Umungol si Zayla. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Tingnan natin kung si Lord Goyo at ang mga taong nagpoprotekta sa kataas-taasang landas ay mapunit ka. Gaano kakatindi ang paggalang sa aming commander kapag mamamatay ka na? Karapat-dapat kang mamatay. Isang galit na dagandong ang nagmula sa likuran ni James. Sa susunod na segundo, isang nakasisindak na ilaw ng gintong tayback na sinaksak ng. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, ang ulo ni Zayla ay tinadtad. Ang biglaang eksena ay natakot sa tagapayo ng militar na nakaupo sa tabi ni Zayla. Kahit na si James ay hindi makakatulong ngunit sumimangot. Pagkatapos, ang isang sinag ng ilaw ng Bonewar ay lumiwanag. Sa labas ng kahit saan, lumitaw si Dorvus na may isang gleaming broadsword. Bakit mo siya pinatay? Si Marius, na walang bisa, ay sumigaw ng galit, Dorvus, sino ang nagbigay sa iyo ng tama? Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng ilaw at lumapag sa lupa. Inilagay niya ang isang palakol sa balikat ni Dorvus. Nakaharap sa kanyang nakamamatay na enerhiya, si Dorvus ay ngumiti ng mahinahon. Banal na Marius, hindi mo ba naririnig? Siya ay matigas ang ulo. Pinahiya niya ang aming commander,
na din ang iyong Wormscale Saint, sa harap ng lahat. Pinatay ko siya upang protektahan ang dignidad ng aming commander. Bullshit. Itinuro ni Marius kay Dorvus. Malinaw na pinapanood mo lang ang saya. Sinusubukan mong pukawin ang isang digmaan sa pagitan ng Wormscale Source at Lord Goyo. Panipi. Hindi ko maintindihan. Naglagay si Dorvus ng isang walang kamalayan ng ngiti. Hindi ba tayo nagsisimula ng digmaan laban kay Lord Goyo? Dahil nagsimula ang digmaan, dapat tayong lumaban hanggang sa kamatayan. Bakit dapat nating ipakita ang awa? Siya ay isang kaaway at ang commander ng pinakamataas na ranggo dito. Dapat akong makakuha ng isang merito para sa pagpatay sa kanya ng isang suntok. Nang marinig iyon, nagalit si Marius. Tumingin siya kay James na nakaupo sa isang upuan. Gayunpaman, tiwala si Dorvus. Nakatitig siya kay Marius. Hinahabol ang kanyang mga labi, ngumiti si James. Tama ang kabanalan ni Dorvus. Dahil nagsimula ang digmaan, dapat tayong lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi dapat magkaroon ng awa. Panipi, Master. Hindi makapaniwala si Marius kung ano ang naririnig niya. Paano makakasama si James sa panig ni Dorvus? Sa isang huff, tumayo si James. Inihayag niya ang longsword sa kanyang kamay, at isang ilaw ng amethyst ginto na sinaksak. Ang 12 ng mga mandirigma ng banal na hukbo sa larangan ng digmaan ay agad na lumitaw sa magkabilang panig. Noon lamang lumingon si James upang tumingin kay Dorvus. Dorvus kabanalan, dahil lalaban tayo hanggang sa kamatayan, ito na ang mamuno sa hukbo at lupigin ang lugar. Sa gayon, si Dorvus ay nakuha. Siya ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Hindi niya inaasahan na handa si James na mahulog siya. Sa una, pinlano niyang hayaan ang mga powerhouse ng Wormscale Source na manguna. Mas mainam para sa kanila na lumaban hanggang sa kamatayan laban sa mga powerhouse mula sa lupain ng Goyo Daunas. Kapag ang parehong partido ay nasugatan, aakayin niya ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma at magpanggap na singilin sa labanan. Sa ganitong paraan, maaari niyang kunin ang lahat ng kredito. Ngayon, gayunpaman, nais ni James na kumilos siya bilang isang father ng kanyan. Ano ang problema? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Pupunta ka ba laban sa aking order? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7152. Dorvus ay natigilan. Nagmamadali siyang yumoko kay James. Commander, alam mo ang tungkol sa sitwasyon ng Marauder Army ng 100,000 mandirigma. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan at lakas, talagang hindi maihahambing sa mga powerhouse mula sa Wormscale Source N, huwag gumawa ng mga dahilan. Malamig na sinabi ni Marius, dahil iginagalang mo ang Wormscale Saint, dapat mong sundin ang kanyang mga order, kung hindi man, nangangahulugan ito na mayroon kang mga pang-uutos na motibo. Nang marinig iyon ni Dorvus, ang kanyang mukha ay sumabog sa galit. Bagaman nag-aatubili siya, hindi pinapayagan siya ng kasalukuyang sitwasyon na maglaro ng anumang mga trick. Kung hindi, mawawalan siya ng buhay. Matapos ang pag-iisip ng malinaw tungkol dito, itinaas niya ang palakol sa kanyang balikat na inilagay ni Marius at sumigaw, gagawin ko ang sinasabi mo. Ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay hindi mas masahol kaysa sa iyong mga powerhouse. Pagkatapos, kumuha siya ng isang token at kumaway ito. Army ng Marauder, makinig ka. Ilulunsad namin ang isang pag-atake mula sa harap, sentro at likod. Panipi. Pagkatapos nito, ang 100,000 mandirigma ay agad na nabuo ng isang pattern at sumugod patungo sa hadlang sa harap nila sa maayos na bilis. Nang makita iyon, ngumiti si James. Sa kabilang banda, sumingit si Marius. Si Dorvus *trick ay paglalaro ng isang bata. Walang hiya siya. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Master, ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay nasayang sa kanya o isakripisyo ng walang kabuluhan sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, hindi. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Marius. Sa mga tuntunin ng karunungan, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay wala sa harap ni James. Ngayon, mayroon siyang ibang lakas. Sa sitwasyong ito, kung ito ay Xanthocos o Goyo, nasobrahan nila ang kanilang mga kakayahan at naghahanap ng kamatayan. Ang digmaan ay nagsimula sa panig ni James. Ito ay nasa buong kalagayan.
Lahat ay maayos. Sa Kadir Temple sa 49 na langit, si Xanthocles ay nakatanggap ng mga ulat mula sa lahat ng panig. Ang kanyang mga alagad at Diyos-hari ay sinalakay sa maraming direksyon. Nanalo sila at nawala ng pantay. Sinakop nila ang 5 sa 9 na realidad ng Daonas. Sa sandaling ito, si Xanthocles ay lumakad pabalik-balik sa templo gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Nakaramdam siya ng hindi mapakali. Sa kabilang panig, ipinagpalit ni na Quentin at Quintes. Alam nila ang sitwasyon. Pagkatapos, isang figure ang lumipad mula sa labas at lumuhad bago ang Xanthocles. Ang aming hukbo sa ruta ng silangan ay sumalakay sa lupain ng Taicho Daros ngunit sinalakay ng hukbo ni na Emperor Cosimian at Emperor Drovko. Nahulog kami sa isang masikip na pagkubkob. Narito ako upang humiling ng mga agarang pagpapalakas. Pagkatapos, si Xanthocles na nagalit na hinawakan ang kwelyo ng lalaki at itinaas siya. Ano ang isang bungkus ng thrush? Ang lahat ng mga hukbo ay gumagawa ng mabilis na pag-unlad. Tanging ang hukbo sa ruta ng silangan ang gumagawa ng mabagal na pag-unlad. Gaano katindi ang hukbo na nakulong sila sa isang masikip na pagkubkob. Panipi. Pagkatapos nito, itinulak niya ang kanyang palad. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang taong nag-ulat ng balita ay naging abo. Nang makita ang nakasisindak na eksena, nanginginig sina Quentin at Quintes. Natakot sila na hindi sila makahinga. Sa sandaling ito, isang may sakit na matanda sa isang pulang balabal ang lumakad sa templo. Nang makita niya ang madugong eksena, hindi niya maiwasang sumimangot. Quillan Holiness, mayroon ka ring masamang balita. Malamig na tanong ni Xanthocles. Si Quillan na may puting buhok ay sumimangot. Dali-dali siyang lumuhad sa lupa. Kami ay nasira sa pamamagitan ng mga ruta ng gitna at kanluran. Kami ay nagsiggoyo Daonas kaharian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7153. Na may isang snort, sinabi ni Xanthocles, kailangan ba nilang iulat ang pagkubkob? Ito ay orihinal na isang pagkubkob. Ngunit hindi ako nagmamalasakit kung nasa gitna o kanluran na ruta. Ang pinapahalagahan ko ngayon ay ang mapagkukunan ng worm scale. Nais kong malaman kung si James at ang iba pa ay nagsimula ng digmaan laban sa Goyo Daros Realm. Bigla, itinaas ni Quillan ang kanyang ulo. May gusto siyang sabihin ngunit hindi ito masabi. Kumusta naman kayo? Si Xanthocles ay lumingon sa Quintes at Quentin. Mayroon bang balita tungkol kay James? Kaugnay ito sa aming pangkalahatang sitwasyon. Mabilis na bumalik si Quintes sa kanyang katinoan. Emperor Kadir, titingnan ko ito ngayon. Pagkatapos, tumakbo siya palayo. Nang makita iyon ni Quentin, isinumpa niya sa kanyang puso. Naiwan siya. Quentin. Lumapit si Xanthocles kay Quentin. Dahil nakilala namin si James, bihira kaming makipag-chat. Bumantong hininga si Quentin. Xanthocles, kung magsisimula ka ng isang malaking labanan sa 49 na langit, alam mo ba kung gaano karaming mga buhay ang masisira? Natigilan si Xanthocles. Pagkatapos, sumabog siya sa pagtawa. Sumimangot si Quentin. Ang mga buhay ay masisira. Si Xanthocles, na natapos na tumawa, ay nagtanong ng malamig, kung hindi natin ito gagawin, maaaring hindi man lang may mga buhay na nilalang noon. Kaya, paano natin sinisira ang kanilang buhay? Nawala si Quentin para sa mga salita. Si Xanthocles ay palaging ganito. Hindi mahalaga kung ano ang tinanong sa kanya ni Quentin, sasabihin niya at sabihin sa kanya ang isang katotohanan na hindi siya maaaring tumanggi. Ikaw at si James ay tila nakikiramay sa bawat isa. Nagsneer si Xanthocles. Ngunit Quentin, kailangan mong maunawaan na kami ay sinumpa ang mga kapatid. Ano man ang hindi maibigay sa iyo ni James, kaya ko. Panipi. Sa palagay mo ba gusto ko ng katanyagan, kaluwalhatian at yaman? Nagdilim ang mukha ni Quentin. Alam kong ipinagmamalaki mo. Ang paglalagay ng kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, sinabi ni Xanthocles ng may ngiti, hindi ka kailanman naghahanap ng katanyagan o kapalaran dahil nais mong ipaglaban ang pagiging patas para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Maaari kong tulungan kang makamit ito. Itinaas ni Quentin ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Dapat ba niyang ipaglaban ang lahat ng nabubuhay na nilalang nag-iisa? Ang Xanthocles ay mas masahol kaysa kay James. Kung hindi binigyan ni James si Quentin ng isang espesyal na gawain,
Ang huli ay hindi magtitiis sa Xanthopos hanggang ngayon. Sa oras na ito, ang tinig ni Quintus ay nagmula sa labas ng templo. Emperor Kadir, mabuting balita. Si James at ang iba pa ay sumabog sa isa sa mga hadlang ng lupain ng Goyo Daunas. Pinatay nila si Zayla na siyang Tycho's Path King, isa sa 9 na hari ng landas sa ilalim ni Lord Goyo. Nang marinig iyon, lumingon si Xanthopos. Masaya siya. Maaari nating isagawa ang aming plano. Nagmadali si Quintus kay Xanthopos at tumawa. Maaari tayong magsimula ngayon. Natuwa si Xanthopos, ipunan ang lahat sa pagtatago. Ang aming plano ay ipatutupad ngayon. Pagkatapos, iniwan niya ang templo ng nagmamadali kasama sina Quentin at Quillan. Sa sandaling ito, si Quentin ay nakasimangot pa rin. Anong plano ang naging labis na nasa sabik sa Xanthopos? Nais malaman ni Quentin. Ito ay isang bahagi ng gawain na ibinigay sa kanya ni James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang sundin si Xanthopos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7154. On James' end, bilang ang Marauder Army ng 100,000 mandirigma na pinamumunuan ni Dorvus ay naglunsad ng isang pag-atake, ang unang linya ng pagtatanggol sa katimugang bahagi ng lupain ng Goyo Daunas ay ganap na nasira. Pagkatapos, naghiwalay sila sa ilang mga grupo na may 80,000 mga powerhouse mula sa mapagkukunan ng Wormscale. Sobrang-sobra sila. Matapos masira ang higit sa 12 linya ng pagtatanggol, sa wakas ay nakarating sila sa Territory Universe na siyang pinakamalaking universo sa timog na bahagi ng lupain ng Goyo Daunas. Ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay talagang isang malakas na sandata. Nakakatakot ang hukbo na si Dorvus ay maaaring ituring bilang isa sa mga makapangyarihang general ng Xanthopos. Gayunpaman, si Dorvus ay walang awa. Kung saan man siya magpunta, magkakaroon ng laman at dugo kahit saan. Kung sila ay mga kalalakihan, kababaihan, bata o sumuko na mandirigma, papatayin niya silang lahat ng walang awa. Tulad ng para sa mga mapagkukunan ng paglilinang, siya ang magnanakaw sa kanila hanggat maaari. Ang lahat ng hindi maaalis ay masisira. Ang bawat halaman ay may raised sa lupa. Pinatay nila ang lahat sa harap, ngunit ang 80,000 mga powerhouse mula sa mapagkukunan ng Wormscale ay maaari lamang magsilbing mga gwardya upang maprotektahan ang kaliwa at kanang panig. Kung hindi inutusan ni James ang pag-atake na huminto, sisalakay agad ni Dorvus ang universo ng Territor at pinatay ang lahat. Sa sandaling ito, sa hangganan ng universo ng Territor, si James ay nakaupo sa isang sagradong lotus na may 3 bulaklak sa paligid niya, na nagpapakita ng prestihiyo. Sa walang bisa, ang 7 espiritual na mga banal na pinamumunuan ni Seraphine ay galit na galit. Lahat sila ay pinag-uusapan ang kalupitan ni Dorvus at ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma. Kasabay nito, nakita nila ang napakaraming kakilakilabot na mga eksena. Kahit na ang mga powerhouse na tulad nila na ginamit upang makita ang mga massacre ay natakot. Wormscale Saint, bilang commander, dapat mong kontrolin ang mga ito. Si Seraphine ay lumuhad sa isang tuhod at sinabing, kung patuloy nating papatayin ang mga ito batay sa paraan ni Dorvus, ang lahat ng mga universidad at realidad na ating kinasasangkutan ay magiging mga lugar ng pagkasira. Ano ang punto? Nang makita ang kanyang pagluhod sa lupa, maraming mga espiritual na banal ang lumuhad sa lupa at hiniling ni Dorvus na malubhang parusahan. Habang pinapanood niya ang kanilang mga aksyon, sumimangot si Marius. Ano ang ginagawa mo? Nagbabanta ka ba ng master? Sa gayon, ang lahat ng mga espiritual na banal na pinamumunuan ng Seraphine ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga ulo. Pagkatapos, lumingon si Marius kay James. Master, kahit na ginugulo ka nila, ang kanilang mga salita ay hindi makatuwiran. Si Dorvus ay masyadong malupit. Pinatay niya ang lahat dito, kasama na ang mga bihag na sumuko. Kung magpapatuloy siya, sisirain niya ang iyong reputasyon at gagawa ka ng mga sumpa para sa kanya. Mas mahalaga, sa sandaling mawala mo ang puso ng lahat ng mga banal na nilalang, magiging mahirap para sa iyo na maging pinuno ng lahat ng mga lupain at iginagalang ng mga banal na nilalang. Nang marinig iyon, ang mga espiritual na banal ay nagtaas ng kanilang mga ulo ng may pag-asa. Ngumiti si James. Nang malapit na siyang magsalita, isang galit na sumpa ang tumunog mula sa walang bisa sa harap niya.
Paano maglakas loob ng isang pangkat ng mga walang kahihiyang buhay na nilalang mula sa worm-scale source na paninirang puri sa iba sa likod ng kanilang mga likuran? Gaano kakasuklam-suklam? Nang marinig iyon, sumimangot si Marius at ang mga espiritual na banal. Sa susunod na segundo, isang sinag ng ilaw ang pumasok at nagbago sa Dorvas. Nagpakita siya sa harap ni James. Commander, matalino ka. Hindi ka naniniwala sa kanilang mga napakalaking salita, di ba? Dorvas, nagdilim ang mukha ni Marius. Ako ba ay kabilang sa mga sinabi mo na nagsalita ng mga napakalaking salita? Sinulyapan ni Dorvas si Marius at malamig na sumingit. Banal na Marius, ikaw ay isang matanda. Paano kita mainsulto? Gayunpaman, bilang isang matanda, hindi ka ba masyadong bahagyang at hindi patas? Hindi nagsalita si Marius. Sumiksik si Dorvas. Kami ay nakikipaglaban sa madugong laban sa harap, ngunit natatakot ka sa kamatayan. Manatili ka lamang sa likuran, linisin ang larangan ng digmaan, at sakupin ang teritoryo. Gayunpaman, inaangkin mo na kami ay malupit at uhaw sa dugo. Ang pagpatay ba sa isang kasalanan? Matapos marinig iyon, nagalit si Marius. Noon, tumayo si Seraphine at sumigaw, Dorvas kabanalan, mangyaring makipag-usap sa ilang budi. Kung hindi namin pinoprotektahan ang iyong kaliwa at kanang mga flanks, hindi ka ba maaaring walang talo? Tama iyon, galit na sigaw ni Kronos, mayroong kabuoang 18 hadlang sa katimugang bahagi ng lupain ng Goyo Daunas. Ang mga 10-10 milyong mga powerhouse ay nagtipon doon. 4 na landas ng mga hari sa ilalim ni Lord Goyo at 2 sa mga banal na 7 digmaang narito. Pinatay ba ng iyong Marauder Army ang alinman sa kanila? Panipi. Sumiksik si Marlowe. Kahit na wala kami sa harapan, nag-iiwan kami ng higit sa kalahati ng mga pag-atake. Sino ang natatakot sa kamatayan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7155. Na nakaharap sa pag-atake ng mga espiritual na banal, tumawa si Dorvas sa galit. Ngayon na nanalo kami sa labanan, sinusubukan mong kunin ang kredito. Kung nais mong talakayin ito, kalkulahin natin ito ng maayos. 1. Pagkatapos, tiningnan niya si Marius. Kailangan mo ng malubhang na sugatan ang Tycho's Path King, ngunit ako ang pumatay sa kanya. Pagkatapos, sinaway mo ako. Sumimangot si Marius. Sumiksik si Dorvas. Lumingon siya kay James at binati siya. Kung tungkol sa natitirang 3 mga hari ng landas at 2 banal sa digmaan sa katimugang bahagi ng mundo ng Goyo Daunas, lahat sila ay kinuha ng ilang mga powerhouse sa ilalim ni Sir James. Kaya, nagawa itong matanggal. Hindi ka ba masyadong walang kahihiyan upang kunin ang kredito? Sa sandaling sinabi ni Dorvas na, pinukaw niya ang galit ng mga espiritual na banal mula sa ang mapagkukunan ng Wormscale. Pinabulaanan nila at sinaway siya. Ang Wormscale Saint ay ang pinuno ng mapagkukunan ng Wormscale. Siya ang aming pinakamataas na paniniwala. Paano ito mali? Panipi. Tama iyon. Lahat tayo ay tapat sa Wormscale Saint. Paano mo kami maihahambing? Dorvas kabanalan, mas matanda ka kaysa sa amin. Gayunpaman, mas mahusay na huwag sabihin ang mga salitang ito upang maghasik ng discord. Hindi kami sam-asang-ayon dito. Ikaw ay uhaw sa dugo at malupit. Nais mong gawin ang Wormscale Saint ay may masamang reputasyon. Wala kang kahihiyan at kasuklam-suklam. Dorvas, mangyaring itigil ang pakikipag-usap. Lahat tayo ay mga alagad ng Wormscale Saint. Hindi mo kami ma-provoke. Nawala ka. Kung wala ka, maaari pa rin nating manalo ang kaharian ng Goyo Daunas. Nang makita na nagalit ang lahat, hindi nagpakita ng takot si Dorvas. Sa halip, naging mas nasasabik siya. Nagsimula siyang gumawa ng mapanirang mga puna, na ginagawa ang mga espiritual na banal mula sa Wormscale na mapagkukunan kahit na anger. Pinalibutan nila siya at halos nagsimula ang isang away. Sa sandaling ito, si James ay nakaupo pa rin sa lotus. Pinanood niya ang eksena nang hindi nagsabi ng isang salita. Napansin na ang isang bagay ay nawala sa pagpapahayag ni James, biglang kumalas si Marius sa kanyang kamay at sumigaw, "Sige. Tumahimik ka." Pagkatapos, ang pangkat ng mga banal na nilalang na nagtatalo ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Nang makita nila ang ekspresyon ni James, bigla silang natanto.
Kumuha sila ng ilang mga hakbang pabalik at ibinaba ang kanilang mga ulo ng isang may kasalanan na budi. Ito ay maingay, sinabi ni James, naririnig ko na. Nang marinig iyon, si Dorvus at ang mga banal na nilalang mula sa mapagkukunan ng Wormscale ay natakot na hindi sila maglakas loob na huminga. Ano ang isang bungkos ng mga idiots? Si Harper na nakatayo sa tabi ni James ay may ngiti, tila sila ay maghihimagsik. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Hindi ka nila iginagalang bilang commander. Matagal na mula nang ipinakita mo ang iyong kapangyarihan. Sa palagay ko nakalimutan nila kung sino ang master dito. Hayaan akong patayin ang dalawa sa kanila. Si Hankan na nakilala habang si Morgoth ay sumulong. Sa ganito, si Dorvus at ang mga banal na nilalang mula sa Wormscale na mapagkukunan na ibinaba ng kanilang mga ulo ay naging mas takot. Ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa lakas ng mga mahiwagang powerhouse na ito, hayaan ang James. Sa panahon ng paglaban sa pagitan nila at ng mga hari ng landas pati na rin ang mga banal sa digmaan, masasabi nila na malakas sila. Nang maunawaan ang sitwasyon, nagmamadali si Marius na lumuhad sa lupa. Panipi. Master, humihingi ako ng paumanhin. Hihintayin namin ang iyong desisyon. Panipi. Sa sandaling lumuhad siya sa lupa, ang mga espiritual na banal ay mabilis na lumuhad sa lupa. Sigaw nila ng sabay-sabay, Wormscale Saint, mali kami. Hihintayin namin ang iyong desisyon. Nang makita iyon ni Dorvus, umikot ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumuhad at tanggapin ang parusa o ipagpatuloy ang pagkalagot. Hoy! Itinuro ni Harper si Dorvus na nag-aalangan. Hindi mo pa ba alam ang iyong pagkakamali? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 7157 at iyon, nagpalitan sina Marius at Harper. Sinabi na ni James kung ano ang kailangang sabihin. Naunawaan nila ang lahat, ngunit nagulat pa rin sila. Si Xanthocos ay hindi nag-atubiling magsimula ng isang digmaan sa 49 na langit para lamang mapigilan sina Goyo at James. Gusto niyang bumili ng oras para sa kanyang plano. Kapag naaga niya ang Wuya Temple at Path Designation Bid, sina Goyo at James ay hindi na magiging kalaban niya. Gayunpaman, ang Wuya Temple at ang landas ng pagtukoy ng landas ay napakadaling sakupin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hinabol ni Harper ang kanyang mga labi at tiningnan si James. Maaari ba nating ipatawag ang Frana, Morgoth at ang iba pa ngayon? Panipi. Ngayon, sumimangot si James. Ang hukbo ng marauder ng 100,000 mandirigma ay nagdusa ng maraming pagkalugi sa panahon ng labanan sa oras na ito, sabi ni Harper, kung ipatawag natin sila ngayon, hindi mapapansin ni Dorvus. Huminga ng malalim si James at sinabing, hindi na kailangan iyon. Ikaw, Phoebe at Hankan ay sapat na. Hindi iyon ang pinag-uusapan ko. Lumapit si Harper kay James. Nais mo bang masiyahan ang Xanthocos at hayaang sakupin niya ang Wuya Temple at Path Designation Bid? Masiyahan. Kung hindi ito ginagawa ni James upang masiyahan ang Xanthocos, bakit niya gugugol ang maraming pagsisikap na maglaro kasama si Dorvus? Dapat ay pinatay niya sina Dorvus at Xanthocos. Hindi mahalaga kung ito ay ang Marauder Army ng 100,000 mandirigma o ang mga powerhouse mula sa mapagkukunan ng Wormscale. Lahat sila ay kinokontrol sa kanya ngayon. Siya ang tunay na pinuno. Gayunpaman, hindi niya maisip ang plano ng Xanthocos. Kung nagkamali ang kilos at napansin ni Xanthocos ang isang bagay, hindi magpapatuloy si Xanthocos sa kanyang plano, pabayaan na sakupin ang bid ng pagtatalaga ng landas. Hindi rin niya mahahanap ang Wuya Temple. Ang kailangan ni James ngayon ay maghintay ng matyaga. Kailangan niyang maakit si Xanthocos at hintayin na maging handa ang lahat bago pa man tumama. Tingnan mo, hindi ka na muling nag-uusap. Sumulyap si Harper kay James na sama ng loob. Magmadali ka at sabihin sa akin ang iyong plano. Maaari kong pagbutihin ito. James chuckled, bibigyan kita ng isang gawain noon. Tatalakayin namin ito pagkatapos mong makumplito ito. Panipi. Nang marinig iyon, sumimangot si Harper. Gusto mo bang manganak ako ng isang sanggol? Magagawa ko ito ngayon. Nawala, sinabi ni James, naiinis, nais kong mag-sneak ka sa universo ng Territor at matugunan ang commander ng sekta ng Goyo. Nang marinig iyon ni Harper, iginulong niya ang kanyang mga mata. Nais mo bang hikayatin siyang sumuko? Hindi.
Umiling-iling si James. Gusto kong makilala si Lord Goyo. Kailangan ko ang komandante upang maipasa ang isang mensahe. Pagkatapos, naabot ni James ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw na pendant na si Jade ay lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay Harper at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa komandante, ibigay ito sa kanya. Kung siya ay matigas ang ulo, patayin siya at ilulunsad namin ang isang pag-atake. Panipi. Kinuha ni Harper ang jade pendant at tiningnan ito. Pagkatapos, tinanong niya, paano kung hindi ko siya matalo? Panipi. Nang marinig iyon, nag-shock si James. Kung hindi mo siya matalo, dapat siyang maging pangunahing subordinate sa ilalim ni Lord Goyo. Kung siya ay, hindi niya kami tatanggihan at ang iyong magandang hitsura. Naglint ang mga mata ni Harper. Sa wakas ay inamin mo ba na maganda ako? Nawala si James sa mga salita. Tinitigan siya. Bakit ka masyadong tiwala? Panipi. Ito ay dahil kailangan tayo ni Lord Goyo ngayon, dahan-daang sinabi ni James. Mas mahalaga, hindi kayang saktan tayo ni Lord Goyo ngayon. Panipi. Tila may naintindihan si Harper. Binigyan niya si James ng isang hinlalaki. Pagkatapos, hinalikan niya siya at commandant sa kanya bago lumingon. Nang makita iyon, nalilito si Marius na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi mo kailangang pag-isipan ang tungkol dito. Bumangon si James. Sa iyong katalinuhan, napakahirap para sa iyo. Sumama ka sa akin. Panipi. Pagkatapos, ang hindi nagpapakilalang gas ay sumabog kay Marius at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7156. Dorvus ay nakuha. Noon lamang siya lumuhad sa lupa na may tinak. Commander, naka-frame na ako. Nakita mo na lang ito. Sinira nila kami. Nalaya ka na ba? Ginambala ni James si Dorvus. Paano ko hayaan kang maging namamahala sa pag-atake sa universo ng Territor? Pagkatapos, maaari kang masira at pumatay ng maraming mga nabubuhay na nilalang hanggat nais mong huminahon. Sa gayon, nagbago ang ekspresyon ni Dorvus. Commander, sa palagay mo ba ay hindi ko rin sila papatayin? Kahit na sila ay mga kaaway. Nakalimutan mo ba kung paano kami tinatrato ng mga nilalang na outside at kung gaano sila mapagmataas? Kinokontrol nila ang aming kapalaran at lahat ng iba pa. Sa palagay mo ba? Pinatay mo lang ang mga nilalang ng outside? Lumingon si Marius kay Glersa. Dorvus, sa palagay mo ba ay walang mga buhay na nilalang sa kanila? Kinuha ni Dorvus ang kanyang ngipin. Kahit na may ilan sa kanila, hindi nila maiiwasan dahil ito ay isang digmaan. Mayroon bang ilan sa kanila? Sinulyapan ni Marius si James at sumingit. Pinatay mo ang mga trilyon ng tinatawag na mga kaaway sa daan. Ang mga outside na nilalang sa kanila ay bilyon lamang. Ang natitira ay lahat ng nabubuhay na nilalang. Sila ay nabubuhay na inalipin ng mga nilalang ng outside. Namumuhay na sila ng isang kahabag-habag na buhay. Hindi nila alam kung makakaligtas sila sa ibang araw sa ilalim ng mga nilalang na outside. Matagal na silang pinahihirapan. Ngayon, inatake namin ang lupain ng Goyo Daunas dahil nais naming iligtas sila. Gayunpaman, pinatay mo silang lahat. Bisyo ka at malupit. Hindi ka mabaliw. Nagalit si Dorvus. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. Dahil dapat mong patayin ang mga kaaway, bakit hindi ka patas? Tanong ni Marius. Kinuha mo ang lahat ng magagandang kababaihan na aming mga kaaway sa iyong puwang. Sa kabilang banda, pinatay mo ang mga kalalakihan at kababaihan na may ordinaryong pagpapakita. Wala kang hiya. Sa palagay mo ba hindi ito mapapansin ni Master? Hindi nagsalita si Dorvus. Nais mo lamang na kunin ang mga magagandang kababaihan na ito bilang iyong sarili at maging iyong dalawahan na mga alipin ng paglilinang. Galit na umungol si Marius. Ginagawa mo rin ito upang mapalugod si Emperor Kadir, ang iyong Panginoon, dahil kilala siya na isang womanizer at isang walang kahihiyan na lalaki. Ang patay na enerhiya na nililinang niya ay lubos na nakasalalay sa pagsipsip ng enerhiya ng yin mula sa mga kababaihan bilang isang mapagkukunan ng paglilinang. Siya ay walang puso at mabaliw. Hindi siya dapat maging isang emperador ng landas. Gaano ka manggahas na paninirang puri mo si Emperor Kadir? Nang malapit ng salakayin ni Dorvus si Marius, pumasok si Harper at hinawakan siya ng kwelyo. Galit si Dorvus.
Sa isang kaakit-akit na ngiti, tinanong ni Harper, magsisimula ka ba ng away dito? Sa palagay mo ba ay may magandang pag-uugali si James? Hindi. Lumingon si Dorvus kay James. Commander, marami akong nambag sa digmaan. Hindi ko. Hayaan mo na siya, sabi ni James. Sumimangot si Harper, ngunit pinakawalan niya si Dorvus. Ang pag-uudyok sa bawat salita, sinabi ni James, wala akong pakialam kung sino ka o kung sino ang iyong mga order. Ikaw ay nasa ilalim ng aking utos ngayon. Dapat kang sumunod sa aking mga patakaran. Kung nakikita kitang kumikilos ng walang pahintulot sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sariling mga pagpapasya at pagpunta sa isang pagpatay muli, aalisin kita at ang Marauder Army ng 100,000 mandirigma. Hindi ka na muling makakasama. Pagkatapos, inalis ni James ang kanyang kamay. Isang nakakakilabot na hindi nagpapakilalang gas shot out. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, si Dorvus ay kumatok. Nang makita iyon, si Marius at ang mga espiritual na banal na nakaluhod sa lupa ay bumangon ng paisa-isa. Nakahinga sila. Maliban sa Phoebe, lahat kayo ay dapat umalis. Sinabi ni James sa isang tinig na walang maaaring tumanggi, kung naririnig kita at si Dorvus ay muling lumaban, papatayin kita ng walang awa. Nang marinig iyon, ang mga espiritual na banal ay natakot na sila ay nagmadali na yumoko bilang tugon bago lumingon upang umalis. Noon lamang na sina Marius at Harper ay naging dalawang beam ng ilaw at bumalik sa Lotus kung nasaan si James. Ang laban ay kakaiba, sabi ni Harper gamit ang kanyang mga braso. Ito talaga, ngumiti si James, ito ay dahil ito ang gusto ni Dorvus. Panipi. Pinalawak ni Marius ang kanyang mga mata at tinanong, Master, sinasabi mo ba na sadyang pinalala ni Dorvus ang salungatan? Dapat niya kaming iwanan dito at patuloy na pigilan si Lord Goyo. Ang pag-iwas sa bawat salita, sinabi ni James, ginagawa niya ito upang bumili ng oras para sa kanyang Panginoon na sakupin ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7157. At iyon, nagpalitan sina Marius at Harper. Sinabi na ni James kung ano ang kailangang sabihin. Naunawaan nila ang lahat, ngunit nagulat pa rin sila. Si Xanthocos ay hindi nag-atubiling magsimula ng isang digmaan sa 49 na langit para lamang mapigilan sina Goyo at James. Gusto niyang bumili ng oras para sa kanyang plano. Kapag naaga niya ang Wuya Temple at Path Designation Bid, sina Goyo at James ay hindi na magiging kalaban niya. Gayunpaman, ang Wuya Temple at ang landas ng pagtukoy ng landas ay napakadaling sakupin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hinabol ni Harper ang kanyang mga labi at tiningnan si James. Maaari ba nating ipatawag ang Frana, Morgoth at ang iba pa ngayon? Panipi. Ngayon, sumimangot si James. Ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay nagdusa ng maraming pagkalugi sa panahon ng labanan sa oras na ito, sabi ni Harper, kung ipatawag natin sila ngayon, hindi mapapansin ni Dorvus. Huminga ng malalim si James at sinabing, hindi na kailangan iyon. Ikaw, Phoebe at Hankan ay sapat na. Hindi iyon ang pinag-uusapan ko. Lumapit si Harper kay James. Nais mo bang masiyahan ang Xanthocos at hayaang sakupin niya ang Wuya Temple at Path Designation Bid? Masiyahan. Kung hindi ito ginagawa ni James upang masiyahan ang Xanthocos, bakit niya gugugol ang maraming pagsisikap na maglaro kasama si Dorvus? Dapat ay pinatay niya sina Dorvus at Xanthocos. Hindi mahalaga kung ito ay ang Marauder Army ng 100,000 mandirigma o ang mga powerhouse mula sa mapagkukunan ng Wormscale. Lahat sila ay kinokontrol sa kanya ngayon. Siya ang tunay na pinuno. Gayunpaman, hindi niya maisip ang plano ng Xanthocos. Kung nagkamali ang kilos at napansin ni Xanthocos ang isang bagay, hindi magpapatuloy si Xanthocos sa kanyang plano. Pabayaan na sakupin ang bid ng pagtatalaga ng landas. Hindi rin niya mahahanap ang Wuya Temple. Ang kailangan ni James ngayon ay maghintay ng matyaga. Kailangan niyang maakit si Xanthocos at hintayin na maging handa ang lahat bago pa man tumama. Tingnan mo, hindi ka na muling nag-uusap. Sumulyap si Harper kay James na sama ng loob. Magmadali ka at sabihin sa akin ang iyong plano. Maaari kong pagbutihin ito. James chuckled. Bibigyan kita ng isang gawain noon. Tatalakayin namin ito pagkatapos mong makumplito ito. Panipi. Nang marinig iyon, sumimangot si Harper.
Gusto mo bang manganak ako ng isang sanggol? Magagawa ko ito ngayon. Nawala, sinabi ni James, naiinis, nais kong mag-sneak ka sa universo ng Territor at matugunan ang commander ng sekta ng Goyo. Nang marinig iyon ni Harper, iginulong niya ang kanyang mga mata. Nais mo bang hikayatin siyang sumuko? Hindi, umiling-iling si James. Gusto kong makilala si Lord Goyo. Kailangan ko ang komandante upang maipasa ang isang mensahe. Pagkatapos, naabot ni James ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw na pendant na si Jade ay lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay Harper at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa komandante, ibigay ito sa kanya. Kung siya ay matigas ang ulo, patayin siya at ilulunsad namin ang isang pag-atake. Panipi. Kinuha ni Harper ang jade pendant at tiningnan ito. Pagkatapos, tinanong niya, paano kung hindi ko siya matalo? Panipi. Nang marinig iyon, nag-shock si James. Kung hindi mo siya matalo, dapat siyang maging pangunahing subordinate sa ilalim ni Lord Goyo. Kung siya ay, hindi niya kami tatanggihan at ang iyong magandang hitsura. Nanlilisik ang mga mata ni Harper. Sa wakas ay inamin mo ba na maganda ako? Nawala si James sa mga salita. Tinitigan siya. Bakit ka masyadong tiwala? Panipi. Ito ay dahil kailangan tayo ni Lord Goyo ngayon, dahan-daang sinabi ni James. Mas mahalaga, hindi kayang saktan tayo ni Lord Goyo ngayon. Panipi. Tila may naintindihan si Harper. Binigyan niya si James ng isang hinlalaki. Pagkatapos, hinalikan niya siya at commandant sa kanya bago lumingon. Nang makita iyon, nalilito si Marius na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi mo kailangang pag-isipan ang tungkol dito. Bumangon si James. Sa iyong katalinuhan, napakahirap para sa iyo. Sumama ka sa akin. Panipi. Pagkatapos, ang hindi nagpapakilalang gas ay sumabog kay Marius at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7158. Sa Havenshine Nebula ng universo ng Territor, mayroong isang malaking gintong katawan na nagspan ng libu-libong mga kumpol ng bituin at sinakop ang halos higit sa kalahati ng nebula. Sa natitirang kalahati ng nebula, ang mga kumpol ng bituin ay umiikot sa paligid ng gintong katawan ng dahan-dahan. Ang ilaw na iginuhit ay nakasisilaw. Sa itaas ng gintong katawan ay isang nagniningning na planeta na mabilis na umiikot. Sa gitna nito, ang isang tao na may puting buhok at isang batang hitsura ay nakaupo kasama ang kanyang mga binti na tumawid. Siya ay lumiwanag ng maliwanag. Ito ay parang ang nebula at ang buong universo ng Territor ay naiilaw sa kanyang ilaw. Siya ay walang iba kundi si Zirek Donnelly, ang nagliliyab na santo ng digmaan, na pinuno ng 7 War Saints sa ilalim ni Goyo. Kasabay nito, siya ang commander na nagbabantay sa katimugang bahagi ng lupain ng Goyo Daunas. Tungkol sa 12 ng mga nagtatanggol na hadlang sa timog na bahagi na nasira at ang lahat ng mga universo maliban sa universo ng Territor na nasamsam, si Zirek ay hindi nagpanik. Ito ay parang nasa kontrol ng lahat. Maging ang dojo na nilinang niya sa ay walang mga panlaban. Hindi siya protektado ng sinuman. Sa sandaling ito, isang sinag ng ilaw ang nagmamadali sa kanya. Lumitaw ito sa harap niya, na nagbabago sa isang nakamamanghang babae sa isang pulang balabal. Noon lamang na si Zirek na nagmumuni-muni ay nagbukas ng kanyang mga mata. Panipi. Harper. Panipi. Hoy. Nag-shock si Harper at sinabing, maraming taon na, naaalala mo pa rin ang aking pangalan. Naisip mo ba ako dahil gusto mong matulog sa akin? Bumantong hininga si Zirek. Sa pamamagitan ng isang ngiti, tinanong niya, pareho ka pa rin. Pagkatapos, 4 na sinag ng ilaw ang sumigaw. Naging 2 lalaki at 2 babae sila. Nakasuot sila ng sandata. Kapag lumitaw sila, sinalakay nila ng sabay-sabay si Harper. Habang ang 4 na nakakatakot na ilaw ng Bone War ay tumama, 4 na umiikot na mga bagyo na nabuo sa paligid ng Harper. Nagmenasang sila. Gusto ko lang maging maganda. Bakit napakahirap? Hayaan mo akong makitungo sa iyo noon. Pagkatapos, umabot si Harper at isang malawak na hindi nagpapakilalang gas na kumalat. Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, sinira nito ang umiikot na mga bagyo. Pagkatapos nito, ang 4 na kalalakihan at kababaihan na kinubkob siya ay biglang kumatok ng gas. Nagubo sila ng dugo. Ang kanilang sandata ay basag din.
Gaano ka manggahas ang apat sa iyo? Sumingit si Harper. Zirek, ang iyong mga alagad ay masyadong mahina. Ang apat na kalalakihan at kababaihan na nag-iipon ng dugo dahil sa suntok ay nagalit nang marinig iyon. Ang bawat isa sa kanila ay hinayla muli ang kanilang mga armas at naglunsad ng isa pang pag-atake. Sa isang iglap, ang mga ilaw ng Taybak at palad ay sapat na malakas upang sirain ang universo. Nakakatakot ito. Bagaman ang pag-atake ay nagmula sa lahat ng mga direksyon, ito ay ganap na naharang ng transparent na kalasag ni Harper. Nang makita iyon, si Zirek ay nakapikit ang kanyang mga mata na walang magawa. Ayaw din niya ang pagtingin sa pinangyarihan. Ngumiti si Harper at sinabing, Zirek, sinusubukan mo bang pilitin akong patayin ang lahat ng iyong mga alagad? Nang marinig iyon ni Zirek, binuksan niya ang kanyang mga mata at sumigaw, lahat, huminto. Ang apat na kalalakihan at kababaihan na umaatake sa kalasag ng Harper ay nagpalitan ng mga sulyap sa pagkabigla. Gayunpaman, agad silang naglunsad ng isa pang pag-atake. Nag-click si Harper sa kanyang dila. Sa pamamagitan ng isang kisap mata, isang light shot out. Agad itong tinusok ang katawan ng isa sa mga kababaihan. Nang makita iyon, ang iba pang mga emperador ay natakot. Nabigla sila. Sinabi ko sa iyo na huminto. Galit na sigaw ni Zirek, gusto mo bang mamatay? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7159. Sa oras na ito, ang tatlong emperador sa wakas ay sumunod at umalis sa isa't isa. Gayunpaman, nanatili sila sa kalagitnaan ng hangin. Ito ay parang gagawa sila ng aksyon sa anumang oras kung lumabas si Harper sa linya. Ano ang isang bungkos ng mga idiots? Si Zirek ay kumalas sa kanyang kamay. 2 gintong ilaw ang bumaril, kumatok sa tatlong emperador ang layo. Noon lamang na inalis ni Harper ang kanyang kalasag at lumapit kay Zirek na may ngiti. Itinuro ni Zirek sa likuran ni Harper at lumitaw ang isang upuan. Pagkatapos, gumawa siya ng isang kilos na nag-sign sa kanya upang magkaroon ng isang upuan. Tulad ng inaasahan sa iyo. Magalang ka. Ngumiti si Harper at umupo. Hindi tayo dapat lumaban. Ano ang narito ka? Tumingin si Zirek kay Harper na may ngiti. May sasabihin muna ako. Kung nais mong hikayatin siyang sumuko. Mangyaring huwag magsalita. Panipi. Tanong ni Harper na may tuso ng ngiti. Alam mo ba na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi mahusay? Bumantong hininga si Zirek at sinabing, bakit ayaw ni James na mapili ng masunurin? Bakit niya dapat gawin ang kasamaan? Alam natin ang isa't isa, kaya bakit hindi mo subukan na hikayatin siya? Tumawa si Harper. Tumingin siya kay Zirek na nakakaaliw. Hindi kita hinikayat na sumuko, gayunpaman sinusubukan mo akong i-brainwash ako. Nag-shock si Zirek. Ano ang narito mo? Nais ni James na makilala si Lord Goyo. Sumabog si Harper, inaasahan kong maipasa mo ang mensahe. Nang marinig iyon, natigilan si Zirek. Pagkatapos, tumawa siya habang hinuhubaran ang kanyang balbas. Hindi kita inaasahan, na nagdudulot ng kaguluhan sa Zymergy, upang maging messenger. Ano? Pinupuksa ni Harper ang kanyang dibdib. Nakatingin ka ba sa akin? Hindi. Si Zirek ay kumalas sa kanyang mga kamay. Gusto ko ring makilala si James. Maaari mo ba akong tulungan na maipasa ang mensahe? Nang marinig iyon ni Harper, sumabog siya sa pagtawa. Ikaw talaga ang pinakamatalinong tao sa ilalim ni Lord Goyo. Nag-uusap ako sa iyo, gayunpaman binugbog mo ako. Kung ikaw ay walang katiyakan, aalisin ko na ngayon. Tingnan natin ang bawat isa sa larangan ng digmaan. Nang makita si Harper ay tumayo at umalis, si Zirek ay kumalas ng kanyang kamay ng madali. Hoy, hindi pa kami nagtatapos sa pakikipag-ayos. Bakit ka nagmamadali? Anong pagkilos ang kailangan mong makipag-ayos sa mga termino sa amin? Tumalikod si Harper at tinanong ang hindi ka nais-nais na, kahit na ikaw ang pinuno ng 7 War Saints at ang pinakamalapit na confidential ni Lord Goyo, alipin ka lang. Sa kabilang banda, si James ay hindi lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang at ang dakilang lupang pangkasaysayan, ngunit siya rin ang Panginoon ng mapagkukunan ng Wormscale. Maaari kanyang talunin, iniiwan lamang ang mga nagwagi sa universo ng Territor dito. Nakaharap sa pag-atake ni Harper, hindi nagagalit si Zirek. Sa halip, tumawa siya at tumango. Tama ka,
Ngunit paano mo ako inaasahan na naniniwala na maaari kang kumatawan kay James? Malapit ako sa kanya. Pinukpok muli ni Harper ang kanyang dibdib. Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Ito ay isang mahalagang bagay. Huminga ng malalim si Zirek. Naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi ka naniniwala ni Lord Goyo. Pagkatapos ng lahat, nasa digmaan kami ngayon. Kung sinasamantala mo ang aking kawalan kapag bumalik ako upang magulat at salakayin ang universo ng Territor, kung gayon. Zirek. Inabala ni Harper si Zirek. Sa palagay mo ba si James ay isang walang kahihiyan na mapagkunwari na katulad mo? Naglaro si Zirek kasama ang kanyang mga manggas. Maaaring hindi ito gawin ni James, ngunit hindi kinakailangan ang kaso para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos ng lahat, sila ay tuso at walang ilalim na linya. Nang marinig iyon ni Harper, medyo nagalit siya. Nasaan ang token? Pinalawak ni Zirek ang kanyang kamay patungo kay Harper. Naguguluhan si Harper. Ano? Sinabi ni Zirek, si James ay matalino. Kung nais niyang makilala si Lord Goyo, hindi ka lang niya ipapadala ng hindi nagbibigay ng anumang mga token. Nang marinig iyon, kumalas si Harper. Pagkatapos, hinugot niya ang isang longsword na may nakamamatay na enerhiya. Hindi gusto ang iyong tono ng boses. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7160. Zirek ay hindi natatakot. Naglaro pa rin siya kasama ang kanyang mga manggas na may ngiti. Harper, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga nangungunang powerhouse. Hindi ito isang labanan sa pagitan mo at sa akin. Kinukuha mo si James bilang iyong pinuno habang kinukuha ko si Lord Goyo bilang aking pinuno. Pareho silang pinuno. Ang pangkalahatang sitwasyon ay dapat na pinakamahalagang bagay. Nag-click si Harper sa kanyang dila. Inunat niya ang kanyang kamay at hinampas ang katawan ng longsword. Bakit ka natatakot? Binibigyan ko lang kayo ng token. Pagkatapos, isang jade pendant ang lumitaw sa dulo ng table. Ibinigay niya ito kay Zirek. Pag-iwas ng isang buntong hininga, kinuha ito ni Zirek. Matapos suriin ito, nagbuntong hininga siya. Tulad ng inaasahan ni James. Siya ay karapat-dapat na maging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Siya talaga. Matalino. Nakakatawa na inaangkin ni Xanthocos na ang pinakamatalino kapag siya ang pinakahanggal at katawa-tawa na tao. Panipi. Pagkatapos nito, inalis ni Zirek ang jade pendant at muling tumingin kay Harper. Gusto mo bang maghintay dito para sa balita o nais mong bumalik at magpapadala ako ng isang tao na makipag-ugnay sa iyo? Parehong mabuti. Nagkibit balikat si Harper. Ito ay lamang na wala ka ring gwapo dito. Ano ang magagawa ko dito? Hinaplos ni Zirek ang kanyang balbas at tumawa. Bagaman tahimik ang aking dojo, malaki ang tulong sa iyo. Dapat mong subukan ito. Pagkatapos, nawala siya, nag-iwan lamang ng isang zafo na nagniningning na may ilaw sa wama. Sumulyap si Harper. Pagkatapos, lumingon siya at umupo sa zafo. Ang mga nilalang ng Alcide ay talagang alam kung paano masiyahan sa buhay. Ang likas na enerhiya na pinangarap ng mga buhay na nilalang ay ginamit bilang isang zafo. Pagkatapos nito, ang katawan ni Harper ay napuspos ng likas na enerhiya. Agad siyang pumasok sa estado ng paglilinang. Kasabay nito, sa isang planeta ng libo-libong mga light years ang layo, ang tatlong emperador na Natamba ay natipon ng galit. Paano siya napakalakas? Hindi pa ako nakakita ng napakalakas na buhay na dati, sabi ng isa sa kanila. Dapat nakuha niya ang kanyang lakas mula sa Gate of Misteryo ng Xanthocos. Bukod, isinagawa niya ang dalawahang paglilinang kay James. Kaya, 2 beses na ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, sabi ng isa pa. Panipi. Kapag naging kabanalan ako, kukunin ko siya at isasagawa ang dalawahang paglilinang sa kanya hanggang sa mamatay siya, dagdag ng Freed. Dapat mong ipagpatuloy ang pangangarap. Sa oras na ito, ang tinig ng isang nakatatanda ay tumunog sa likuran ng 3 emperador. Agad na lumingon ang 3. Mabilis nilang binati siya. Pagbati, Supreme War Saint. Ngumiti si Salim Withal. Inihayag niya ang kanyang kamay, at isang ilaw ng amethyst ginto ang bumagsak sa 3 emperador. Agad, ang kanilang mga pinsala ay gumaling. Itinaas ng 3 emperador ang kanilang mga ulo at ipinahayag ang kanilang pasasalamat. Si Salim, na siyang Supreme War Saint,
ay lumapit sa tatlong emperador gamit ang kanyang mga kamay sa likuran habang tumitingin siya sa timog. Ang hukbo ni James ay nakapaligid sa universo ng Territor. Maaari mo ba silang pigilan? Nang marinig iyon, bumangon ang tatlong emperador at napapalibutan si Selim. Sa oras na ito, sinabi ng isa sa mga emperador na muscular, kasalukuyan kaming may 300 bilyong mandirigma. Kahit na tila marami, mahirap pa ring ipagtanggol ang universo ng Territor. Panipi. Mahirap. Tumalikod si Selim at sumulyap sa muscular emperor. Lazaro, halos isang kabanalan ka. Dapat mong malaman na si James ay may mas mababa lamang sa 200,000 mandirigma. Oo, bamantong hininga si Lazaro Goyo. Ngunit ang 200,000 mandirigma ay maihahambing sa ranggo ng Mahayana Declan. Kahit na mayroon kaming 300 bilyong mandirigma, karamihan sa kanila ay mga nabubuhay na nilalang na may mababang ranggo ng paglilinang. Panipi.